Noong umagang iyon, bahagya pa lamang sumasayad ang ginintuang sinag ng araw sa mga dulo ng palay sa malawak na bukirin ng Barangay San Isidro. Nakabitin pa ang mga hamog sa dulo ng bawat dahon, kumikinang na tila maliliit na salamin na sumasalamin sa papalabas na liwanag. Palaging sinisimulan ng San Isidro ang bawat araw nito sa isang kapayapaang nagpapaginhawa sa puso, lalo na para sa mga magsasakang sanay ng bumati sa kalikasan mula pa madaling araw. Ngunit ang taong 2010 ay may dalang kakaiba. May isang banayad na pagkabalisa sa hangin na tanging ang mga nabuhay ng ilang dekada sa lupaing iyon ang nakakaramdam. Si Mang Lando, isang matandang magsasaka na ngayon ay mas umaasa na sa kanyang tungkod na yari sa kahoy, ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang palayan. Maaaring matanda na ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata sa pagmamasid sa bawat sulok ng buhay sa kanilang barangay. Isa siya sa iilang tao na nagpapanatili pa rin ng mga lumang tradisyon, tulad ng pakikipag-usap sa lupa, na parabang ito ay isang buhay na nilalang na nakakarinig sa mga hinaing ng isang magsasaka. Para sa kanya, ang bukid ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isang matandang kaibigan na kasama niya mula pa noong kanyang kabataan. Habang dala ng amihan ang amoy ng basang lupa, biglang may naamoy ang kanyang ilong na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang amoy ng putik o ng pataba na sa loob ng maraming taon ay kinasanayan na niya. Ito ay isang amoy na matalim na nagpakunot sa kanyang noo at nagpatigil sa kanyang paglakad. Tumingin siya sa paligid at sinubukang ayusin ang kanyang paghinga. Tinitiyak na hindi nagkakamali ang kanyang pang-amoy. Habang papalapit siya sa pilapil sa pinakasilangang bahagi, lalong tumitindi ang amoy na tumatama sa kanyang pakiramdam. Sa kaibuturan ng kanyang puso, lumitaw ang isang katanungan na nagpabigat sa kanyang dibdib. Ayaw niyang mag-isip ng masama, ngunit tila nagbibigay ng senyales ang kalikasan na may isang bagay na hindi tama ang nagbabantay sa kanilang barangay. Yumuko si Mang Lando, pinagmasdan ang lupa na mukhang kagagalaw lamang. May mga bakas ng tapak na hindi karaniwan, masyadong malalim para sa sukat ng hakbang ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kulay ng putik ay mas madilim din na parabang may itinatago sa ilalim nito. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ipinaalala na minsan ay may mga sorpresa ang bukid tulad ng bangkay ng hayop na natabunan o mga natirang organikong materyal na nabubulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lubos na naniniwala ang kanyang puso sa mga dahilang iyon. Muling dinala ng amihan ang matapang na amoy na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Hinilot niya ang kanyang ulo sa pag-asang mananatiling malinaw ang kanyang isipan. Sa katahimikan ng umagang iyon, narinig ang maliliit na yabag na papalapit. Si Aling Nita. Isang maglalako ng gulay na laging umaalis patungong palengke, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ay huminto malapit kay Mang Lando. Tiningnan siya ng babae na may pag-aalalang mahirap itago. Naamoy na rin niya ang kakaibang amoy mula pa nang dumaan siya sa gilid ng palayan. Ngumiti ng bahagya si Mang Lando, sinusubukang palakasin ang loob. Bagamat ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig ng pag-aalala, inanyayahan niya si Aling Nita na lumayo ng kaunti upang mas makahinga sila ng maluwag. Ngunit ang pag-usisa na maihalong kaba ay nagpatuloy sa paglingon nila sa pinagmumulan ng amoy. Ang barangay na karaniwang mainit at simple ay tila naglalaman na ngayon ng isang madilim na lihim na hindi nila kailanman inakala. Sa dulo ng pilapil, nakita rin ang anyo ni Cardo na kararating lang dala ang kanyang asarol. Nilapitan niya sila matapos makitang nakatayo si Mang Lando nang hindi tulad ng dati. Nang magpalitan ng tingin ang tatlo, alam nilang anuman ang nangyayari ay hindi dapat baliwalain. Sila ang mga taong sa loob ng maraming taon ay nag-iingat sa barangay mula sa iba't ibang maliliit na problema, at ngayon ay nararamdaman nila na isang bagay na mas malaki ang sumasagi sa hangganan ng kanilang buhay. Nagkasundo ang tatlong residente na tawagin ang kanilang kapitan ng barangay, si Kapitan Elmer. Matapos marinig ang maikling ulat mula kay Mang Lando, matagal na natahimik ang kapitan. Tinitigan niya ang malawak na palayan na sa loob ng maraming taon ay naging kanilang karangalan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng lamig na gumagapang sa kanyang bato. Alam ng kapitan na ang ganoong uri ng amoy ay hindi isang simpleng bagay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mang Lando na huwag lumayo habang siya mismo ay dahan-dahang naglakad patungo sa puntong binanggit. Pagdating doon, naramdaman ni Kapitan Elmer ang parehong bagay.
Ang matalim na amoy ay tumusok sa kanyang ilong at lalong lumalakas mula sa isang punto kung saan ang lupa ay hindi pantay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na hawakan ang anuman, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na may isang napakaseryosong bagay na nakatago sa ilalim ng lupang iyon. Bumalik siya sa pilapil at inutusan si Cardo na agad pumunta sa barangay hall upang tawagan ang mga otoridad. Mabagal ang takbo ng oras, na para bang ang buong barangay ay nagpipigil ng hininga. Samantala, ang kalangitan na karaniwang maliwanag sa umaga ay nagsimulang magdilim. Dahan-dahang gumalaw ang mga ulap, tinatakpan ang sikat ng araw, na ginagawang malamig at mabigat ang pakiramdam sa palayan na karaniwang mainit. Ang kapayapaan ng umaga ay napalitan ng pagkabalisa na bumalot sa buong bukirin. Sa paghihintay na iyon, tiningnan ni Aling Nita ang lupa na tila nagalaw. Naalala niya ang isang lumang kwento na ikinuwento ni Lolo Kiko, ang pinakamatanda sa barangay, tungkol sa palayan na naglalaman ng maraming kwentong hindi kailanman nabunyag. Ang kwentong dati ay itinuturing lamang na pampatulog ay tila naging napakatotoo ngayon. Ang takot na iyon ay dahan-dahang gumapang, na nagpanginig sa kanyang katawan kahit na hindi naman gaanong malakas ang hangin. Hindi nagtagal, dumating ang ilang pulis mula sa lokal na istasyon. Naglagay sila ng police line sa lugar na nagpapahiwatig na anuman ang nangyari ay hindi na usapin ng mga residente. Yumuko ng matagal ang mga opisyal na para bang sinusubukang unawain kung ano talaga ang nakatago sa likod ng matapang na amoy. Isa sa kanila ay dahan-dahang umiling na nagpapahiwatig na mayroong mali. Ang mga residente na nasa paligid ng palayan ay nagsimulang magdatingan, ngunit nahirapan ang mga pulis na pigilan ang kanilang pag-usisa. Si Kapitan Elmer, sa mahinang ngunit matatag na boses, ay hiniling sa mga residente na panatilihin ang kanilang distansya. May takot na nagsimulang kumalat, ngunit mayroon ding pag-usisa na nagpapahirap sa ilan na pigilan ang kanilang mga hakbang. Ang barangay San Isidro na sa loob ng maraming taon ay mapayapa, ay pumapasok na ngayon sa isang kabanata na hindi nila malilimutan. Patuloy na sinuri ng mga pulis ang lupa at dahan-dahang lumawak ang police line. Bawat galaw ng opisyal ay nagdaragdag ng tensyon. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng palay ay lalong naging malinaw. Na para bang ang kalikasan mismo ay bumubulong tungkol sa lihim na kabubukas pa lamang. Sa sandaling iyon, bago pa man magkaroon ng anumang anunsyo, isang bagay ang napagtanto ng lahat sa barangay San Isidro. Mayroong isang bagay na magbabago sa kanilang buhay sa napakahabang panahon. Pagsapit ng hapon, lalong dumami ang mga pulis na dumarating sa palayan ng barangay San Isidro. Dala ng hangin ang maalinsangang simoy na nagpabigat lalo sa kapaligiran. Ang police line ay mas humaba, bumubuo ng isang malaking bilog sa paligid ng puntong itinuturing na pinakasuspetsoso. Ang mga residenteng dating nagkukumpulan ay nagsimulang lumayo na may mga hakbang na puno ng pangamba, habang ang iba ay piniling manatili, pinipigilan ang matinding pag-usisa. Nakatayo si Mang Lando, hindi kalayuan sa pilapil, naninigas ang kanyang katawan, pinipigilan ang takot na dahan-dahan niyang sinusupil. Pinanood niya ang mga opisyal na nagsisimulang maghukay sa bahagi ng lupa na hindi pangkaraniwan. Bawat pag-angat ng pala ng mga pulis ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang kanyang kabataan kung saan madalas siyang nakikibayanihan kasama ang mga kabataan sa barangay, naghuhukay ng balon o nag-aayos ng mga daluyan ng tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ng lupang inaangat ay hindi na nagdadala ng diwa ng pagkakaisa, kundi ng isang matinding pagkabalisa. Nang iangat ang unang kimpal ng lupa, saglit na huminto ang mga opisyal. Isa pang pulis ang yumuko, nagmamasid na may ibang tingin sa kanyang mga mata kaysa dati. Ang kahinahunan na kanilang sinusubukang ipakita ay tila naglalaho. Nagkatinginan sila at isa sa mga opisyal ay tinawag si Police Captain Marco Reyes na kararating lang mula sa istasyon. Mabilis na lumakad si Captain Reyes, matigas ang kanyang mukha, ngunit nababalutan ng masamang kutob. Maingat niyang sinuri, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo habang humihinga ng malalim. Mula sa malayo, hinawakan ni Aling Nita ang kanyang dibdib, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. May isang kutob na nagpayuko sa kanyang ulo, na para bang hindi niya kayang harapin ang katotohanang lalabas. Samantala, si Cardo ay nakatayo malapit kay Mang Lando, sinusubukang palakasin ang loob ng matanda. Kahit na ang kanyang sariling mukha ay maputla,
ang hindi magandang pakiramdam ay nakabitin sa hangin, na ginagawang isang dayuhan at nakakatakot na lugar ang palayan na karaniwang palakaibigan. Hindi nagtagal, nagsimulang maghukay ng mas malalim ang mga opisyal. Mula sa butas, lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang hugis na nababalutan ng putik. Itinaas ni Captain Reyes ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas sa mga residente na huwag lumapit. Ang forensic medical team na nakaantabay ay tinawag upang kumpirmahin ang natagpuan. Lumuhod sila, nililinis ang kaunting putik nang may buong pag-iingat gamit ang simpleng mga kasangkapan na dala nila mula sa kanilang sasakyan. Naging tahimik ang kapaligiran na para bang lahat ng tunog na karaniwang pumupuno sa palayan ay biglang naglaho. Walang huni ng ibon, walang pagaspas ng dahon ng palay, at kahit ang hangin ay tila nagpipigil ng kanyang ihip. At sa wakas, isa sa mga miyembro ng medical team ay dahan-dahang tumango kay Captain Reyes. Isang senyas na sapat na upang mangilabot ang sinuman. Bangkay ng tao. Iyon ang mapait na katotohanang opisyal na nabunyag noong hapong iyon. Nagsimulang marinig ang mga bulungan sa pagitan ng mga residenteng nakatayo sa malayo. Ilan ay tinakpan ang kanilang mga bibig gamit ang parehong kamay. Ang iba ay tumalikod at tumingin sa kani-kanilang mga bahay na para bang gustong takasan ang katotohanan. Tila pagod na si Kapitan Elmer. Nanigas ang kanyang mukha dahil alam niyang ang balitang ito ay mas mabilis kakalat kaysa sa hangin na umiihip sa mga pilapil. Ngunit bago pa man makabawi ang mga residente sa kanilang pagkagulat, isa pang opisyal ang sumigaw ng mahina mula sa hindi kalayuang bahagi ng palayan. Agad na lumapit si Captain Reyes. Nakahanap sila ng isa pang kahina-hinalang punto at hindi ito nagtapos doon. Ilang metro mula sa unang lokasyon, may isa pang lupa na tila nagalaw din ang paghinga ng mga opisyal ay lalong naging mabigat. Pinunasan ni Captain Reyes ang kanyang noo na nagsisimula ng pagpawisan. Kahit na hindi na mainit ang araw, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng anuman. Ngunit alam ng lahat na hindi lamang ito pagkatuklas ng isang bangkay. Ang malawak na bukirin ay tila naging piping saksi sa isang bagay na mas malaki at mas madilim. Sa maikling panahon, tinawag ang karagdagang mga opisyal. Sa bawat paghukay ng lupa, lalong kumakapal ang takot na dumadaloy sa mga residente. Isa-isang nagsimulang magpakita ng parehong bagay ang mga punto. Walang tiyak na bilang na binanggit. Ngunit, nagsimulang marinig ang mga bulungan sa mga residente. May nagsasabing 2, may nagsasabing 5, at mayroon pang naglakas loob na hulaan na maaaring higit pa rito ang bilang. Naramdaman ni Mang Lando na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tila mabagal na umiikot ang mundo sa kanyang harapan. Para sa kanya, ang palayan ay hindi lamang lugar ng trabaho, kundi bahagi ng buhay na puno ng alaala, kasama ang kanyang yumaong asawa. Ngayon, ang lugar na iyon ay puno ng police line at mga tensyonadong mukha ng mga pulis. Tumingin siya mula sa malayo at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Sa kanyang puso, nanalangin siya na sana ay ilayo ang kanilang maliit na barangay sa mas malaking kapahamakan. Pinigilan ni Aling Nita ang kanyang mga luha. Naalala niya ang kanyang mga anak at apo na araw-araw naglalaro sa pilapil. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang kaluluwa, ipinaaalala na ang buhay na sa tingin niya ay ligtas ay mayroon palang ibang panig na hindi niya kailanman naisip. Si Cardo, na karaniwang matigas ang puso, ay tila nawalan ng salita. Pagsapit ng gabi, ang ilang bahagi ng palayan ay tinanglawan ng mga gasera na sadya ng dinala ng mga opisyal. Ang tanawin ay lalong nagpadilim sa kapaligiran. Ang dilaw na liwanag ay sumasalamin sa ibabaw ng putik, naghahatid ng mahahabang anino na gumagalaw sa tuwing hinihipan ng hangin ang mga ilaw. Tila pumasok ang Barangay San Isidro sa isang panahon na hindi kailanman inaasahan ng mga residente. Sa huli, hiniling ni Captain Reyes sa lahat ng residente na umuwi at isinara ang daan patungo sa palayan. Alam niyang kakalat ang balitang ito, ngunit kailangan niyang tiyaking na hindi magpapanik ng labis ang mga residente. Samantala, patuloy na nagtrabaho ng tahimik ang kanyang koponan, tinatantiya kung gaano karami pang punto ang kailangang suriin. Ang hapong iyon ay naging isang mahabang gabi. Ang Barangay San Isidro ay hindi na lamang isang maliit na mapayapang barangay. Isang malaking misteryo ang nagsimulang mabuksan at walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kahaba ang kanilang lalakbayin upang mahanap ang tunay na katotohanan.
Noong gabing iyon, mas malamig ang hangin sa barangay San Isidro kaysa karaniwan. Ang mga gaserang nakahanay sa kahabaan ng pilapil ay naglalabas ng malamlam na dilaw na liwanag na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa likod ng liwanag na iyon, nagtatrabaho ang mga opisyal sa katahimikan na lalong nagpabigat sa kapaligiran. Bawat pagtusok ng pala sa lupa ay tila sumisira sa kapayapaan ng barangay na sa loob ng maraming taon ay hindi nagambala ng ganito katensyonadong pangyayari. Nakatayo si Captain Reyes hindi kalayuan sa unang punto ng paghukay. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan na pagod na, ngunit pilit pa ring nagpipigil upang hindi maapektuhan ng emosyon ang kanilang trabaho. Sa paligid niya, ang lupang nahukay na ay tila lalong lumalawak. Ang putik na bumabalot sa ilang bahagi ng katawan ng mga biktima ay nagbibigay ng larawan kung gaano nakatagal ang mga bangkay doon. Ilan ay mas buo pa, habang ang iba ay lubhang nagbago na ng anyo. Ang pagkakaibang iyon ay nagpapakita ng isang katotohanang mas mapait kaysa sa unang hinala, na ang pangyayaring ito ay naganap sa loob ng hindi maikling panahon. Ang forensic team, na pinamumunuan ni A.K. Jose de los Santos, ay nagtatrabaho ng may mataas na antas ng pag-iingat. Nililinis nila ang bawat bahagi ng katawan ng biktima gamit ang simpleng mga kasangkapan na dala nila. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita ang matatag na determinasyon na ibunyag kung ano talaga ang nangyari. Pinagmasdan ni A.C. de los Santos ang pisikal na kondisyon ng bawat bangkay, sinusubukang tukuyin ang oras ng pagkamatay batay sa mga senyales na nakakabit sa katawan ng mga biktima. Si Mang Lando, na nasa malayo, ay mas mahigpit na niyakap ang kanyang tungkod. Ang kanyang puso ay tila lumulubog kasama ng lupang patuloy na hinuhukay. Pinanood niya kung paano inililipat ng mga opisyal ang mga biktima sa mga stretcher isa-isa. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang makita ang katotohanang ang palayan na itinuring niyang lugar na puno ng buhay, ay naging piping saksi sa isang madilim na pangyayaring hindi niya maintindihan. Nakatayo si Cardo sa kanyang tabi, walang imik. Ang kanyang mga mata ay blanko, na parabang ang kanyang isip ay lumilipad sa nakaraan. Naalala niya ang mga lumang alitan tungkol sa lupa sa barangay. Bagamat hindi direktang naugnay, ang alaalang iyon ay nagdagdag sa bigat ng isipan na dumadagan sa kanyang dibdib noong gabing iyon. Si Aling Nita, na mula sa simula ay kasamang nanonood sa proseso ng pagkuha, ay nakaupo ngayon sa isang bahagyang tuyong bahagi ng palayan, sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga upang hindi umiyak ng malakas. Ayaw niyang maging hadlang sa mga opisyal, ngunit ang kanyang damdamin ay talagang hindi makayanan ang bigat ng pighati na bigla na lang lumitaw. Mabagal ang pagkuha dahil sa mahirap na kalagayan, ang malambot na lupa ng palayan dahil sa irigasyon ay madalas na nagpapabulusok sa mga hakbang ng mga opisyal. Kahit ang mga stretcher ay madalas na kailangang suportahan ng higit sa 2 tao upang hindi mahulog sa putik. Ang limitadong kagamitan ay nangangahulugang ang proseso ng paglipat ng mga biktima ay kailangang gawin ng mano-mano at maingat. May isang sandali kung saan halos madulas ang isang opisyal at tumagilid ang stretcher. Ngunit mabilis na sinuportahan ng 2 iba pang miyembro upang hindi mahulog pabalik sa putik ang bangkay. Samantala, dala ng hangin ng gabi ang lalong matapang na amoy na nagpapahinga ng malalim sa ilang opisyal. Bago ipagpatuloy ang trabaho, nagbibigayan sila ng lakas ng loob sa pamamagitan ng maikling pagtitinginan sa tuwing dumarating ang pagod. Ang tanawin na iyon ay nagdagdag sa pakiramdam ng pagkahabag na naramdaman ng mga residente. Ang makita ang napakaraming taong hindi nila kilala na dumating upang ibunyag ang katotohanang nakatago sa ilalim ng lupa ng kanilang barangay. Pagkatapos ay tinipo ni Captain Reyes ang ilan sa kanyang mga tauhan upang magbigay ng bagong direksyon. Ipinaalala niya na ang pagkakaiba sa kondisyon ng mga bangkay ay nagpapahiwatig na ang pangyayaring ito ay hindi nangyari ng isang beses lamang. Mayroong sapat na pagitan ng oras sa pagitan ng isang biktima at ng iba pa. Dahil dito, hindi na niya maaaring ituring ang pangyayaring ito bilang isang maliit na insidente. May isang bagay na mas malaki ang kailangan nilang ibunyag. Kasabay nito, itinatala ni A.C. de los Santos ang bawat detalye sa isang maliit na clipboard na dala niya. Ang mga pinong guhit sa putik, ang posisyon ng katawan, hanggang sa mga piraso ng tela na nakakabit sa biktima ay lahat niyang pinansin ng maingat. Alam niyang kung walang malinaw na pagkakakilanlan,
ang maliliit na senyales na tulad nito ay maaaring maging ang tanging pahiwatig na makakatulong sa pagbunyag ng katotohanan. Nang iangat ang ikaapat na biktima mula sa lupa, isang mahinang tunog ang narinig mula sa isang batang opisyal. Tila pinipigilan niya ang pagduduwal. Hindi lamang dahil sa amoy, kundi dahil din sa katotohanang ang biktimang iyon ay tila mas matagal nang nakalibing. Agad siyang nilapitan ng ilang iba pang miyembro, binibigyan ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat. Tumango sa kanila si Captain Reyes, ipinagmamalaki ang katatagan ng kanyang koponan. Kahit na napakabigat ng sitwasyon, lalong dumilim ang gabi nang pumasok ang pagkuha sa mga huling oras nito. Nagsimulang humina ang liwanag ng mga gasera, ngunit hindi pa rin tapos ang trabaho. Kahit pagod, walang sinuman ang gustong huminto. Nararamdaman nilang lahat na ang ginagawa nila noong gabing iyon ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad sa kanilang tungkulin sa sangkatauhan. Bawat biktimang matagumpay na naiangat ay nangangahulugang isang piping saksi na maaaring magbigay ng mahalagang pahiwatig sa hinaharap. Nang sa wakas ay pansamantalang itinigil ang proseso ng pagkuha hanggang umaga, dahan-dahang umatras ang mga opisyal, iniwan ang lugar na puno na ng mga marka. Tiningnan ni Mang Lando ang palayan na ngayon ay hindi na pareho. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang isang bigat na mahirap ipaliwanag. Ang palayan na sa loob ng maraming taon ay pinagkukunan niya ng kabuhayan ay naglalaman ng isang lihim na mas malapot pa kaysa sa putik at palay. Noong gabing iyon, napagtanto ng buong barangay na ang natuklasan ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahabang paglalakbay na puno ng mga tanong. At para sa mga residente ng Barangay San Isidro, ang paglalakbay na iyon ay kasisimula pa lamang. Kinabukasan, dahan-dahang sumikat ang araw, na para bang atubiling tumago sa manipis na ulap na bumabalot sa Barangay San Isidro. Mabigat ang pakiramdam sa barangay. Iba sa karaniwang mga umaga na puno ng tunog ng mga tandang at aktibidad ng mga magsasakang nagsisimula ng magtrabaho. Noong umagang iyon, maraming residente ang hindi agad pumunta sa bukid. Pinili nilang magtipon sa mga beranda ng kanilang bahay o mag-usap ng pabulong sa bakuran. Sinusubukang unawain ang balitang mabilis na kumalat mula pa noong gabi. Nakaupo si Mang Lando sa kanyang lumang silyang yari sa kahoy habang hawak ang kanyang tungkod. Ang mahabang gabi ay nagpamukhang mas pagod sa kanya kaysa karaniwan. Tumingin siya sa direksyon ng palayan na natatanaw mula sa kanyang bakuran. Doon ay makikita pa rin ang police line at ilang opisyal na nagtatrabaho mula pa madaling araw. Sumasakit ang kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya na lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang sariling hakbang na hindi sinasadyang natuklasan ang matapang na amoy. Ang pakiramdam ng pagkakasala na maihalong kaba ay bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit alam niya ang isang bagay na hindi maikakaila. Kung hindi siya nagulat, maaaring hindi kailanman nabunyag ang lahat ng madilim na bagay na iyon. Bagamat mabigat, nagpapasalamat siya na kumilos siya ayon sa kanyang konsensya, kahit na napakapait ng katotohanang nabunyag. Samantala sa barangay hall, abala si Kapitan Elmer mula pa umaga. Tumatanggap siya ng mga ulat mula sa mga residenteng nakakaramdam ng takot at pagkabalisa. Mayroon pang nagsabing na amoy na nila ang parehong amoy ilang linggo na ang nakalipas, ngunit hindi nila ito gaanong pinansin. Ang magulong impormasyon ay lalong nagpaunawa sa kapitan na ang pangyayaring ito ay hindi maaaring ituring na isang hiwalay na insidente. Ang Barangay San Isidro ay humaharap sa isang bagay na mas malaki. Dumating si Captain Reyes, kasama ang dalawa niyang tauhan sa barangay hall, dala ang paunang ulat ng pagsusuri noong nakaraang gabi. Umupo sila kasama si Kapitan Elmer, sinusubukang ayusin muli ang mga hakbang na gagawin. Ipinaliwanag ni Captain Reyes na ang mga natuklasan mula sa unang punto ay lalong nagpapatibay sa hinala na ang lugar na iyon ay ginamit ng paulit-ulit. Sa bawat paghukay nila, ang kondisyon ng lupa ay tila binuksan na dati at pagkatapos ay tinabunan muli. Sa pag-uusap na iyon, humingi si Captain Reyes ng kumpletong listahan ng mga residenteng nagulat ng mga kahina-hinalang aktibidad, kakaibang amoy, o hindi pangkaraniwang paggalaw sa gabi. Sinimulan ng mga opisyal ng barangay na kolektahin ang mga lumang tala na dati ay hindi itinuturing na mahalaga. Ang maliliit na tala tungkol sa mga residenteng nawala ng gamit, tunog ng sasakyan sa gabi, o malamlam na ilaw na nakikita sa gitna ng palayan ay naging maliliit na piraso na maaaring makapuno sa malaking palaisipan.
Pagkatapos ng pulong, ang grupo ng mga forensic officer ay gumalaw patungo sa iba pang mga punto na itinuturing na kahina-hinala batay sa karagdagang ulat ng mga residente. Naglakad sila sa tabi ng daluyan ng irigasyon, isang daanan ng tubig na nagsisilbing buhay ng palayan sa barangay San Isidro. Tahimik na dumadaloy ang tubig, sinasalamin ang mga anino ng mga puno sa paligid. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay tila huwad dahil ang mga opisyal ay tinitingnan ang bawat bahagi ng gilid ng daluyan ng may pag-iingat. Sa ikalawang punto na minarkahan noong gabi, muling hinukay ng mga opisyal ang lupa na hindi pantay. Hindi nagtagal bago nila natagpuan ang parehong mga senyales, ang putik na masyadong siksik sa isang gilid, ang kahina-hinalang amoy, at ang tekstura ng lupa na nagpapakitang pinilit itong haluin. Nanigas ang puso ni Captain Reyes. Nakatayo siya na nakahalukip-kip, maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga opisyal. Nang ipakita ng paghukay ang mga piraso ng damit, lalong naging madilim ang kapaligiran. Walang residenteng pinayagang lumapit, ngunit mula sa malayo ay makikita na nila ang tensyonadong mukha ng mga opisyal. Ang mga residente ng barangay ay nakatayo ng grupo-grupo. Ang kanilang mga katawan ay magkakadikit na parabang naghahanap ng init mula sa takot na hindi nila lubos na maintindihan. Sa kabilang banda, lumapit si Aling Nita kay Mang Lando na muling dumating upang manood mula sa malayo. Nagkatinginan sila ng walang imik. Mayroong isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag kapag napagtanto ng isang tao na ang barangay na kanyang minahal sa loob ng maraming taon ay naglalaman ng isang napakadilim na lihim. Nang ipagpatuloy ng mga opisyal ang paghukay sa ikatlong punto, muling nagkaroon ng katahimikan. Ang nagalaw na lupa ay mas malalim kaysa sa mga naunang punto. Mas maingat na nagtrabaho ang mga opisyal. Alam na nila kung ano ang kanilang matatagpuan, ngunit umaasa pa rin silang mali ang kanilang iniisip. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho ng ipakita ng putik na inangat ang isang bagay na muling nagpatibay sa kanilang hinala. Isa pang bangkay na may ibang kondisyon ang nagdagdag sa listahan ng mga biktima na hindi pa alam kung ilan. Habang nagtatrabaho ang mga opisyal, mabilis na kumalat ang balita ng pagkatuklas mula sa bibig sa bibig. Ang mga residenteng dati ay gusto lamang manood ay nagsimulang makaramdam ng mas malalim na pagkabalisa. Nagsimula silang magtanong kung sino ang mga biktima, saan sila nanggaling, kung mayroon bang residente ng barangay na sangkot sa isang bagay na hindi nila alam, o kung ang kanilang barangay ay naging tapunan ng mga lihim na ginawa ng mga tagalabas. Sa gitna ng karamihan, nakita si Lolo Kiko, ang pinakamatanda sa barangay. Nakatayo siyang matatag, ngunit puno ng kalungkutan. Tiningnan niya ang palayan habang humihinga ng malalim. May isang bagay sa kanyang mga mata na nagparamdam sa mga tao, sa paligid niya ng isang bigat na mahirap ipaliwanag. Na para bang napagtanto niya na hindi lamang ito usapin ng batas, kundi isang babala rin kung gaano kahina ang buhay ng tao sa kapabayaan at kasamaan. Sa araw na iyon, habang dumarami ang mga puntong natutuklasan, lalong naunawaan ng Barangay San Isidro na ang katotohanang kanilang kinakaharap ay hindi isang bagay na matatapos sa loob ng ilang oras. Ito ay isang mahabang paglalakbay na kasisimula pa lamang. At bawat residente, gusto man nila o hindi, ay naging bahagi na ngayon ng isang madilim na kwento na unti-unting nabubuksan. Kinabukasan, hindi na pareho ang kapaligiran sa Barangay San Isidro. Sumikat pa rin ang araw mula sa silangan, ngunit ang sinag nito ay tila malamlam na para bang atubiling painitin ang lupang nababalot ng pagkabalisa. Ang maliit na daan patungo sa palayan ay binabantayan na ngayon ng mga pulis. Habang ang mga residenteng karaniwang dumadaan dala ang kanilang mga asarol, ay kailangang huminto sa hangganan na itinakda. Bawat hakbang na papalapit sa police line ay agad na hinaharangan ng mga opisyal na puno ng pag-iingat. Sinimula ni Captain Reyes ang araw na iyon sa pagtipon sa kanyang buong koponan. Nagbigay siya ng direksyon sa isang matatag na boses. Bagamat kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata, kailangan nilang palawakin ang lugar ng paghahanap dahil ang mga senyales sa lugar ay nagpapakitang mayroon pang mga bahagi ng lupa na tila kakaiba. Ang police line ay mas pinalawak pa, sumasakop sa ilang mga lot na dati ay itinuturing na ordinaryo lamang. Ang forensic team, na pinamumunuan ni E.C. De Los Santos, ay muling naglakad sa mga pilapil dala ang mga simpleng kasangkapan na karamihan ay ginamit nila mula pa sa simula ng investigasyon. Sinuri nila ang ibabaw ng lupa,
kinapa ang tekstura nito, at pinagmasdan ang kulay ng putik na naiiba. May mga lupang mas basa, at mayroon ding mas madilim ang kulay kaysa sa nararapat. Para sa isang ordinaryong residente, ang pagkakaibang iyon ay walang ibig sabihin. Ngunit para sa investigasyon team, ito ay isang senyales na hindi maaaring baliwalain. Sa gilid ng daluyan ng irigasyon, biglang huminto ang isang miyembro ng koponan. Pinansin niya ang isang tumpok ng damo na tumatakip sa isang bahagi ng lupa. Matapos alisin ang damo, lumitaw ang isang maliit na uka na tila inapakan o hinukay dati. Lumapit si Captain Reyes, nagmamasid na may tingin na puno ng kalkulasyon. Walang maraming salita, nagbigay siya ng senyas na hukayin ang puntong iyon. Habang nagtatrabaho ang koponan, lalong nabalisa ang mga residenteng nanonood mula sa malayo. Nagbulungan sila ng iba't ibang hinala na maihalong takot at pag-usisa. Ang ilan ay sinubukang manatiling kalmado. Ngunit marami rin ang yumakap sa kanilang sarili, na para bang mas malamig ang hangin kahit na medyo mataas na ang araw. Ang paghuhukay sa bagong punto ay hindi nagtagal upang magpakita ng kahina-hinalang senyales. Ang putik na inangat ay nagpakita ng isang bagay na hindi bahagi ng lupa. Nang tingnan ng mas malapitan, lumitaw ang isang piraso ng kupas na tela na ang kulay ay naglaho na. Mas yumuko ang mga opisyal, pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang piraso ay tila pag-aari ng isang taong nagsusuot nito dati, ngunit matagal nang nakalubog sa putik. Hindi kalayuan doon, tinawag ng isa pang opisyal si Captain Reyes. Nakahanap sila ng isang tsinelas na isa na lamang ang natira at bahagyang natuklap na dahil sa panahon. Sa kabilang banda, natagpuan din ang isang maliit na pulseras na nakasabit sa ugat ng palay. Ang mga gamit na iyon ay hindi nabuo, ngunit sapat na upang ipakita na ang lugar na ito ay dating pinuntahan ng isang tao bago nawala ng walang bakas. Maingat na inilagay ang mga gamit na iyon sa mga ebidensya bag. Itinala ni A.C. De Los Santos ang bawat natuklasan ng maingat, isinulat ang lokasyon, kondisyon, at tinatayang oras kung kailan naroon ang bagay. Alam niyang ang mga simpleng gamit na tulad nito ay maaaring maging mahalagang tulay upang mabunyag ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Habang nagtatrabaho, pinansin din ng koponan ang pattern ng lupa na tila nagalaw. May mga bahagi na natatakpan ng bagong damo, ngunit ang mga ugat nito ay hindi gaanong malakas. Isang senyales na ang lupa ay kagagalaw lamang sa loob ng ilang buwan. Sa ibang punto, ang putik ay masiksik at tila tumigas, na para bang pinindot ng isang mabigat na bagay. Lahat ng iyon ay naging ebidensya na ang pangyayaring ito ay nangyari ng paulit-ulit, hindi sa iisang pagkakataon. Dumating si Mang Lando sa gilid ng harang, kasama si Cardo. Tiningnan niya ang lalong lumalawak na lugar na mailalong bumibigat na puso. Ang palayan na sa loob ng maraming taon ay inalagaan niya ay naglalaman na ngayon ng mapait na katotohanang hindi niya kailanman inakala. Hindi na niya makilala ang lupang naging bahagi ng kanyang buhay. Bawat sulok nito ay tila naglalaman ng lihim at sugat. Sa tabi niya, hinawakan ni Aling Nita ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa bawat pagkakataong makita niya ang mga opisyal na nakakahanap ng bagong bagay, ang kanyang puso ay tila hinihiwa. Naiisip niya ang isang taong maaaring nagsusuot ng maliit na pulseras na iyon o ang tsinelas na ngayon ay isa na lamang. Ang mukhang iyon ay maaaring ngumiti dati, naglakad sa lupa ng barangay, naging bahagi ng buhay ng isang tao. Ngayon ay natira na lamang ang mga kupas na gamit na tahimik na nagsasalaysay ng kwento ng pagkawala. Samantala, muling dumating si Lolo Kiko ng may mabagal na hakbang. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ang kalawakan ng palayan na ngayon ay puno ng mga opisyal. May guhit ng kalungkutan sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding katatagan na nagmumula sa mahabang karanasan sa buhay. Sa kanyang puso, bumulong siya na ang lupa ng barangay na ito ay humihingi na pakinggan na pagalingin mula sa mga sugat na matagal nang nakatago. Nang lalong tumindi ang sikat ng araw, muling nakahanap ang koponan ng isang punto ng lupa na tila nagalaw. Huminga ng malalim si Captain Reyes. Alam niyang malayo pa ang kanilang trabaho. Bawat natuklasan ay nagbubukas lamang ng pinto patungo sa isa pang pagkatuklas. At habang mas marami silang hinuhukay, lalong nagiging malinaw na ang pangyayaring ito ay may pattern na hindi maaaring ituring na simple. Noong hapong iyon, nang nagsimulang bumagal ang mga hakbang ng mga opisyal, dahil sa pagod, nagsimulang makita ang pangkalahatang larawan ng sitwasyon.
Ang mga personal na gamit na natagpuan ay nagbibigay ng larawan na ang mga biktima ay nagmula sa iba't ibang panahon, nagsusuot ng iba't ibang damit, at maaaring nagmula sa iba't ibang lugar. Lahat ng iyon ay nagdaragdag lamang sa komplikasyon na kailangang harapin ng investigasyon team. Ngunit, para sa mga residente ng Barangay San Isidro, ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa ebidensya. Ito ang araw kung saan nagsimula silang mapagtanto na bawat pulgada ng lupang kanilang tinatapakan ay maaaring naglalaman ng isang kwentong hindi nila kailanman inaasahan. Isang kwento tungkol sa tao, tungkol sa paglalakbay sa buhay na naputol, at tungkol sa isang lihim na dahan-dahang humihingi na mabunyag. Nang araw na iyon, ang Barangay Hall ng San Isidro ay naging isang lugar na mas abala kaysa karaniwan. Ang lugar na dati iginagamit para sa mga pulong ng barangay at mga gawaing bayanihan ay napuno ngayon ng mga pansamantalang mesa, karagdagang ilaw, at isang malaking pisara na inilaan para sa pagtatala ng bawat impormasyon kaugnay ng mga natuklasan sa palayan. Sa harap ng Barangay Hall, may isang malaking sulat na simple ngunit puno ng kahulugan, Information Postie. Nakatayo si Captain Reyes na nakapamaywang habang pinagmamasdan ang hanay ng mga residenteng nagsisimulang dumating. Sa kanilang mga mukha, makikita ang pagkabalisa na hindi maitatago. Ang ilan ay may hawak na mga lumang dokumento. Ang iba'y may dalang mga larawan ng miyembro ng pamilya. At hindi kakaunti ang dumating na may mamasa-masang mga mata, na para bang inihanda na nila ang kanilang sarili sa pinakamapait na katotohanan. Sa loob ng post, si E. De Los Santos at ang kanyang dalawang katulong ay sinusuri ang listahan ng mga ebidensyang natagpuan. Ang maliit na pulseras, ang nag-iisang tsinelas, mga piraso ng damit, at maging ang mga maliit na bahagi ng accessories ay maayos na nakalagay sa isang mahabang mesa. Itinatala nila ang bawat bagay, umaasang may isa man lang na makakatulong sa pagbunyag ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, hindi madali ang gawaing iyon. Karamihan sa mga biktimang natagpuan ay walang dalang pagkakakilanlan. Walang pitaka, walang espesyal na tanda na madaling makilala. Sa kabilang sulok ng Barangay Hall, tinutulungan ni Kapitan Elmer ang pagtatala ng mga residenteng dumarating para mag-ulat. Ang pakiramdam ay tila pagharap sa isang hindi nakikitang bagyo. Sa bawat pagkakataong may isang residente na nag-aabot ng larawan ng kanilang kapamilya, maingat na tinititigan ito ng kapitan na para bang pinahahalagahan ang bawat alaala sa likod ng larawan. May nagdala ng larawan ng kanilang anak na hindi na umuuwi sa loob ng 2 taon. Mayroon ding nagdala ng larawan ng kanilang asawa na nagtatrabaho sa malayo at hindi na bumalik. Lahat sila ay may dalang maliit na pag-asa, kahit na napakarupok ng pag-asang iyon. Sa labas ng post, nag-aalangang nakatayo si Aling Nita. Tiningnan niya ang pulutong ng mga residente habang yakap ang kanyang mga braso. Siya mismo ay walang nawawalang kapamilya, ngunit ang kanyang presensya doon ay hindi walang dahilan. Bilang isa sa mga unang nakaamoy ng hindi pangkaraniwang amoy kasama si Mang Lando, nararamdaman niyang hindi siya maaaring manatili lamang sa bahay. Gusto niyang maging saksi para sa ibang mga residente na naghahanap ng kasagutan, kahit na siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan ang malaking pangyayaring kinakaharap ng kanilang barangay. Dumating din si Mang Lando sa post. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, na para bang bawat hakbang ay may dalang karagdagang bigat. Tinitigan niya ang mesa ng mga ebidensya na may malungkot na mga mata. Lumipad ang kanyang isipan sa malayo, iniisip kung ano ang nangyari sa mga taong ang mga bangkay ay natagpuan sa lupang inalagaan niya sa loob ng maraming taon. Ang lupang pinaniniwalaan niyang kaibigan ay naglalaman pala ng mga kwento ng pagkawala ng maraming pamilya. Nadurog ang kanyang puso sa pag-iisip na sa likod ng bawat piraso ng damit ay may isang taong nabuhay, nangarap at nagsalita. Habang isa-isang dumarating ang mga residente, isang mahinang tinig ang narinig mula sa isang ina na nag-aabot ng larawan ng kanyang anak. Ikinuwento niya na ang kanyang anak ay hindi na umuuwi sa loob ng 3 taon matapos magtrabaho sa ibang lungsod. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umasa o maghanda sa pagtanggap ng katotohanan. Nakayuko ang kanyang ulo, habang mahigpit na hawak ang larawan, na para bang iyon na lamang ang tanging koneksyon na mayroon siya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Kapitan Elmer. Ngunit ang mga salitang kanyang binitawan ay hindi makapag-alis ng sakit. May papangako lamang niya na bawat listahan ay susuriin at bawat pahiwatig ay susundan.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lahat ng tanong ay masasagot ng mabilis. Ang proseso ng pagkakakilanlan ay hindi lamang nangangailangan ng katiyakan, kundi pati na rin ang panahon. At ang panahon ay madalas na tila malupit para sa mga naghihintay ng balita tungkol sa isang taong kanilang minamahal. Sa isang sulok ng silid, lumapit si Captain Reyes kay E.F. de los Santos. Nagtanong siya sa mahinang boses tungkol sa posibilidad ng pagkakakilanlan batay sa pisikal na kondisyon ng mga biktima. Umiling si E.F. de los Santos na may mabigat na mukha. Ang pagkakaiba sa kondisyon ng mga bangkay ay nagpapakomplikado sa maraming bagay. Ang ilang biktima ay makikilala pa sa pamamagitan ng ilang partikular na katangian. Ngunit marami rin ang masyadong matagal nang nakalubog sa ilalim ng lupa na nagpapahirap sa proseso ng pagtutugma. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni E. de los Santos na magbigay ng positibong senyales. Ipinaliwanag niya na ang pagtutugma ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga personal na gamit, partikular na pisikal na katangian, at mga ulat ng nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar. Ang mga datos na pumapasok ay hindi lamang nagmumula sa Barangay San Isidro, kundi pati na rin sa ibang mga barangay sa Talavera, at maging sa mga kalapit na munisipalidad. Lahat ng iyon ay makakatulong sa pagpapaliit ng mga posibilidad. Samantala, ang mga residenteng naghihintay sa labas ng post ay nagsimulang magbahagi ng mga kwento sa isa't isa. May mga nag-alala sa mga panahon kung kailan ang palayan ay puno pa ng tawanan ng mga magsasakang nagtatrabaho ng sama-sama. May mga nagtatanong, paano nangyari ang ganitong pangyayari nang hindi nalalaman sa loob ng maraming taon? Ngunit, sa gitna nila ay lumitaw din ang mga malumanay na boses na nagsisikap palakasin ang kapwa residente upang hindi malunod sa takot. Sa gitna ng sitwasyong iyon, muling dumating si Lolo Kiko. Umupo siya sa isang silyang-yari sa kahoy malapit sa pinto ng post, pinagmamasdan ang bawat residenteng pumapasok na may mga matang puno ng awa. Tumango lamang siya sa kanila, nagbibigay ng senyales na nararamdaman din niya ang bigat ng kanilang puso. Ang kanyang presensya ay naging isang uri ng emosyonal na suporta para sa ilang residente, na para bang ipinaaalala ng kanyang pagkatao na ang barangay na ito ay mayroon pa ring lakas upang harapin ang mahirap na panahon. Nagtapos ang araw na iyon na may mahabang listahan ng mga residenteng nag-ulat. Ang ilan ay umuwi na may bahagyang mas kalmadong mukha dahil sa pakiramdam na nakagawa sila ng paraan. Ang iba naman ay umuwi na may mabigat na hakbang dahil sa kawalan ng katiyakan na lalong dumadagan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang information post na iyon ay naging unang lugar kung saan nagtagpo ang pag-asa at takot, pinag-iisa ang mga residente sa isang mahabang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng lahat ng nangyari. Mula nang matuklasan ang mga bangkay, biglang nagbago ang kapaligiran sa Barangay San Isidro. Ang daan ng barangay na karaniwang maingay sa mga usapan ng mga magsasaka ay naging tahimik. Halos hindi na marinig ang tunog ng mga asarol na tumatama sa lupa. Ang tunog ng mga batang nagtatakbuhan sa pilapil o ang tawanan ng mga ina na karaniwang nagtitipon sa harap ng bahay habang nagbabalat ng gulay. Lahat ng aktibidad na iyon ay tila huminto, pinalitan ng takot na dahan-dahang gumagapang, ngunit tiyak, sa puso ng mga residente. Noong umagang iyon, nakaupo si Mang Lando sa beranda ng kanyang bahay, habang tinitingnan ang palayan mula sa malayo. Tiningnan niya ang mga palay na nagsisimula ng manilaw. Ngunit, wala ni isang magsasaka ang naglakas loob na lumapit upang alagaan ito. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang palayan na dati lugar kung saan niya ginugol ang halos buong buhay niya ay tila naging isang dayuhang espasyo na hindi na niya malapitan ng walang kaba. Mayroong isang hindi nakikitang sugat na sumisira sa ugnayan ng tao at ng lupang sa loob ng maraming taon ay nagbibigay ng buhay. Dahan-dahang naglakad si Aling Nita sa daanan patungo sa maliit na palengke ng barangay. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila nag-aalangan. Tumingin siya sa paligid, pinagmamasdan ang mga bahay na sarado ang mga pinto. Ilang ina ang nakatayo sa bukana ng pinto habang binabantayan ang kanilang mga anak na ngayon ay hindi na pinapayagang maglaro ng malayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Na para bang ang anino ng madilim na pangyayari ay maaaring lumitaw anumang oras. Ang paaralang elementarya na hindi kalayuan sa barangay hall ay mas mahigpit na binabantayan ngayon. Ang mga guro ay nakatayo sa gate,
tinitiyak na bawat bata ay dumarating at umuuwi kasama ang kanilang mga magulang. Wala nang batang pinapayagang umuwi mag-isa kahit na hindi kalayuan ang kanilang bahay sa paaralan. Sinusubukan ng mga guro ng umiti upang pakalmahin ang mga bata, ngunit ang kanilang sariling mga mukha ay hindi lubos na makapagtago ng pagkabalisa. Ilang mag-aaral ang marahang nagtanong sa kanilang guro kung bakit binabantayan ng pulis ang palayan. Hinaplos lamang ng guro ang kanilang mga ulo habang sinasabing magiging maayos ang lahat. Bagamat sa kanilang puso, alam nilang ang sagot na iyon ay mas isang panalangin kaysa isang katiyakan. Sa kabilang banda, nagsagawa si Kapitan Elmer ng isang maikling pulong sa barangay hall kasama ang mga opisyal ng barangay. Tinalakay nila ang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente. Bagamat maraming haka-haka at tsismis ang nagsimulang kumalat, iginiit ng kapitan na manatiling kalmado ang mga residente at huwag magpakalat ng mga balitang hindi patiyak. Hiniling niya sa mga opisyal ng barangay na aktibong magbigay ng opisyal na impormasyon upang maiwasan ang mas malawak na panik. Ngunit kahit na ginawa ang pagsisikap na pakalmahin ang sitwasyon, nanatili pa rin ang nakakatakot na kapaligiran. Sa gabi, ang barangay ay mas tahimik kaysa karaniwan. Mas maagang sinisindihan ang mga ilaw ng bahay, habang halos hindi na marinig ang mga usapan. Ilang residente pa nga ang nagsabing nahihirapan silang matulog dahil bawat maliit na tunog mula sa labas ay nagigising sila, iniisip ang masasamang bagay na maaaring hindi naman nangyayari. Ang takot na iyon ay napakalakas na bumabalot sa bawat hakbang ng mga residente, tulad ng isang madilim na ulap na ayaw pang umalis. Sa simpleng bahay ni Mang Tonyo, ang tanod ng isang kiskisan, hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Nakaupo siyang nakasandal sa isang silyang kawayan, nakapikit habang inaalala ang mga kakaibang tunog na narinig niya ilang gabi bago matuklasan ang unang bangkay. Noong panahong iyon, binaliwala niya ito dahil sa takot na mawala ng trabaho kung ituturing siyang tagapamahagi ng hindi malinaw na balita. Ngunit ngayon, ang alaalang iyon ay bumabagabag sa kanyang isipan bawat gabi. Nakakaramdam siya ng pagkakasala, takot, at pagkalito kung dapat ba niyang sabihin ang lahat kay Captain Reyes o itago ang lihim na iyon sa sarili. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay lalong dumadagan sa kanyang kalooban, ngunit hindi pa sapat ang kanyang lakas ng loob upang sabihin ang kanyang nalalaman. Muling naging lugar ng paghahanap ng kapayapaan si Lolo Kiko. Marami ang pumupunta sa kanyang bahay upang umupo lamang at makinig sa malumanay na mga salita ng matanda. Sa mahinang ngunit matatag na boses, sinabi niya na ang takot ay isang normal na bagay. Ayon sa kanya, ang tao ay hindi nilikha upang harapin ang madilim na misteryo ng mag-isa. Inanyayahan niya ang mga residente na magpalakasan sa isa't isa. Ipinaaalala na ang buhay sa barangay na ito ay dumaan na sa maraming mahihirap na panahon at sa pagkakataong ito ay malalampasan din nila ito ng sama-sama. Bagamat nakakapagpakalma ang kanyang mga salita, nanatili pa rin ang anino ng takot sa isipan ng mga residente. Ang mga bata ay hindi na nagtatakbuhan sa bakuran ng barangay. Ang mga lalaki ay pinipiling manatili sa bahay pagsapit ng gabi. Maging ang tunog ng mga kuliglig na karaniwang pumupuno sa gabi ay tila hindi sapat upang itaboy ang katahimikan na tumatama sa puso ng maraming tao. Ang barangay San Isidro ay tila nagpipigil ng hininga, naghihintay ng isang bagay na kahit sila mismo ay hindi alam kung ano. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang pinakaramdam ng mga residente, ang pagkawala ng pakiramdam ng seguridad. Ang pakiramdam na dati inabuo mula sa nakasanayang pamumuhay ng sama-sama, bayanihan, at pagkakakilala sa isa't isa ay napalitan na ngayon ng pagdududa sa bawat anino na nakikita sa malayo. Tulad ng lupang nasira pagkatapos ng bagyo, ang puso ng mga residente ay naghahanap din ng paraan upang makabawi mula sa malaking pagyanig na ito. Nagtapos ang araw na iyon ng walang sagot. Ngunit, sa likod ng lahat ng pagkabalisa, mayroon pa ring maliit na pag-asa sa puso ng bawat residente. Pag-asa na balang araw ay babalik ang palayan bilang isang lugar ng buhay. Pag-asa na muling magiging maliwanag ang langit ng barangay San Isidro. At pag-asa na ang katotohanan, gaano man kadilim, ay sa wakas ay mabubunyag sa paraang magdadala ng kapayapaan sa buong barangay. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang makita ni Captain Reyes ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa lahat ng mga puntong natuklasan sa palayan ng barangay San Isidro. Nakatayo siya sa isang maliit na bunto ng lupa,
tinitingnan ang malawak na bukirin na may mga police line na nakakalat dito at doon. Mula sa puntong iyon, malinaw na makikita kung paano hindi basta-basta nakakalat ang mga bangkay. May isang malabong pattern na para bang isang tao ang naglagay ng lahat ng may malalim na pag-unawa sa bawat sulok ng palayan. Ang investigasyon team na kasama ni Captain Reyes ay may dalang mga tala at isang malaking mapa na naglalarawan ng mga pilapil, daanan ng tubig, at mga daluyan ng irigasyon na nag-ugnay sa mga lot ng palayan. Ang mapa ay puno ng mga itim na guhit na nagmamarka sa mga lugar ng paghukay. Maingat na pinagmasdan ni Captain Reyes habang humihinga ng malalim. Napagtanto niya na bawat punto ng pagkatuklas ay malapit sa pangunahing daluyan ng irigasyon. Na para bang isang tao ang eksaktong nakakaalam kung kailan malakas ang agos ng tubig at kung kailan nagiging malambot ang lupa kaya mas madaling hukayin. Pinagmasdan din ni A.C. De Los Santos ang mapa at sinabing magkakaiba ang oras ng pagkamatay ng mga biktima. Ito ay nagpapahiwatig na sinamantala ng salarin ang mga partikular na sandali sa siklo ng pagsasaka. Sa simula ng panahon ng pagtatanim, ang lupa ay mas malambot at ang palayan ay abala sa mga aktibidad, kaya ang presensya ng mga estranghero ay hindi palaging itinuturing na kahina-hinala. Samantalang bago ang anihan, madalas na umuuwi ang mga magsasaka ng huli sa hapon, kaya ang mga aktibidad sa gabi ay hindi palaging napapansin. Si Kapitan Elmer na kasama ay nakinig sa paliwanag na may malungkot na mukha. Tiningnan niya ang maliliit na linya sa mapa. Naalala niya kung paano siya tumatakbo sa mga pilapil na iyon mula pagkabata. Kilala niya ang bawat liko, bawat sulok na madalas gamitin ng mga magsasaka para magpahinga o mag-iwan ng asarol. Ngunit ngayon, ang mapa ay naging isang nakakatakot na larawan na nagpapakita ng mga punto kung saan nawala ng buhay ang isang tao. Pagkatapos ay naglakad ang investigasyon team sa tabi ng daanan ng tubig. Ang daluyan ng irigasyon sa Barangay San Isidro ay hindi lamang isang daanan ng tubig, kundi isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga magsasaka. Ang tubig ay dumadaloy mula sa itaas patungo sa ibaba, nagdadala ng pag-asa para sa isang magandang ani. Ngunit sa araw na iyon, ang daluyan ng irigasyon ay tila isang daanan na naglalaman ng isang madilim na lihim. Yumuko si Captain Reyes, sinusuri ang kanang bahagi ng daluyan na tila medyo mas mababa. Doon ay makikita ang mga bakas ng paa na halos natakpan na ng mga ligaw na damo. Pagkatapos ay sinundan niya ang isang daanan na patungo sa mas malalim na lugar. Ang maliit na daan na iyon ay humahati sa palayan. Karaniwan itong ginagamit ng mga magsasaka para ilipat ang kanilang ani gamit ang maliliit na kariton. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang daan ay tila naiiba. May mga bakas ng gulong na mas malalim kaysa karaniwan. Maingat na sinuri ito ng dalawang opisyal, pinagmamasdan ang mga guhit sa tuyong lupa. Itinala nila ito bilang isang bagong tuklas na maaaring maging mahalagang pahiwatig. Samantala, sa kabilang panig ng palayan, nakatayo si Cardo, nagmamasid mula sa malayo. Nakilala niya ang daan na ginagamit ng mga opisyal at naalala niya ang mga panahon kung kailan madalas siyang makakita ng mga hindi kilalang sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa gabi. Noong mga panahong iyon, hindi niya ito gaanong pinansin dahil inakala niyang mga negosyante lamang iyon na dumadaan sa barangay bago pumunta sa malaking palengke. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang ang lahat ng maliliit na alaalang iyon ay maaaring may ibang kahulugan. Sumikip ang kanyang dibdib nang mapagtanto niyang maraming bagay na dati niyang binaliwala. Pagkatapos ay lumapit si Captain Reyes sa isang maliit na kubo na karaniwang ginagamit ng mga magsasaka para sumilong. Ang kubo ay nakatagilid na may bubong na yari sa nipa na nagsisimula ng mabulok. Sinuri niya ang ilalim nito at natagpuan ang lupang tila hinukay dati. Ang bakas ay hindi gaanong malinaw, ngunit sapat na upang makumbinsi siya na ang kubo ay maaaring naging lugar ng pansamantalang pagtigil ng isang tao, bago o pagkatapos gawin ang isang bagay na ayaw niyang malaman ng iba. Dahan-dahan, nabuo ang isang imahe ng pattern ng mga pangyayari sa isipan ni Captain Reyes. Napagtanto niya na ang salarin ay hindi lamang nakakaintindi sa lugar, kundi pati na rin sa mga nakasanayan ng mga residente ng barangay. Alam ng salarin kung kailan tahimik ang daan, kung kailan abala ang mga magsasaka, at kung kailan pinakamadilim ang gabi dahil sa mga ulap na tumatakip sa buwan. Lahat ng iyon ay nagpapalabo sa hinala na ang pangyayaring ito ay ginawa ng isang tagalabas.
Dahil tanging ang mga taong nabuhay o nagtrabaho ng matagal sa lugar na iyon ang nakakaalam sa bawat siwang ng buhay sa barangay. Pagsapit ng hapon, muling nagtipon ang buong koponan sa barangay hall. Inilagay nila ang malaking mapa sa isang kahoy na pisara at minarkahan ang bawat natuklasan ng iba't ibang kulay. Mula sa malayo, ang mapa ay tila isang magkakaugnay na mga linya na nag-uugnay sa isang misteryo sa isa pa. Bawat linya ay nagpapakita ng isang direksyon ng paggalaw na bihirang makita ng ordinaryong mata. Naramdaman ng mga residenteng nanonood mula sa labas ng pinto ng barangay hall ang tensyon. Hindi nila lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga pattern na iyon. Ngunit alam nilang papalapit na ang katotohanan. At kahit natakot pa rin ang bumabalot sa barangay, mayroong kaunting pag-asa na lumitaw. Pag-asa na nagsimula na ang malaking hakbang tungo sa pagbunyag. Sa araw na iyon, isinara ni Captain Reyes ang mapa na may nanginginig na kamay. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay. Ngunit ang nakita niya sa araw na iyon ay nagpapatunay ng isang bagay, ang nangyari ay hindi isang pagkakataon. May isang bagay o isang tao na kumikilos ng napakaplanado, at ang barangay San Isidro, gusto man o hindi, ay nasa sentro ng lahat. Kinabukasan, ginugol ni Captain Reyes ang kanyang oras sa isang maliit na silid sa munisipyo na pansamantalang ginawang sentro ng koordinasyon. Sa ibabaw ng lumang mesa, nagpatong-patong ang mga kopya ng TV footage, mga ulat ng mga residente, at ang mapa na lalong napuno ng mga marka. Hindi malaki ang silid, ngunit masikip ang pakiramdam dahil sa dami ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Umupo si Captain Reyes, habang hinihilot ang kanyang sentido, sinusubukang pag-ugnain ang bawat maliit na piraso ng impormasyon na mayroon siya. Ang footage mula sa kiskisan malapit sa palayan ang naging pangunahing focus sa araw na iyon. Ang kiskisan ay pag-aari ng isang residente na karaniwang nag-iimbak ng mga kagamitan sa pagsasaka at pansamantalang ani. Ang simpleng kamera na nakakabit sa harap ng gusali ay nakakuha ng paggalaw ng isang maliit na sasakyan sa ilang partikular na gabi. Hindi kapansin-pansin ang sasakyan, ngunit ang pattern ng pagdating nito ay nagpabagal sa paghinga ni Captain Reyes. Ipinapakita ng footage na ang sasakyan ay dumarating sa mga oras na tahimik, pagkatapos ay humihinto ng hindi higit sa ilang minuto bago magpatuloy sa paglalakbay. Isang batang opisyal na nagngangalang Jaya ang paulit-ulit na pinanood ang footage. Pinansin niya ang paraan ng pagbagal ng sasakyan, pinagmasdan ang posibleng kulay ng sasakyan na mahirap makita sa mahinang ilaw, at itinala ang oras ng pagdating nito. Nakatayo si Captain Reyes sa kanyang likuran, maingat na pinagmamasdan ang maliit na screen. Mula sa footage, makikita rin ang anino ng isang taong bumaba sandali, ngunit hindi sapat na malinaw upang makilala. Pakiramdam ni Captain Reyes ay tila sumisilip siya sa isang mahalagang bagay, ngunit ayaw magbukas ng misteryo. Iba pang footage mula sa daan ng barangay ay nagpakita ng parehong pattern. Bagamat hindi kasing linaw ng una, sa isang partikular na gabi ay makikita ang liwanag ng isang sasakyan na dahan-dahang dumadaan patungo sa direksyon ng palayan. Pagkatapos ay nawawala sa isang madilim na kanto na bihirang daanan ng mga residente sa gabi. Lahat ng footage na iyon ay hindi nagbigay ng tiyak na sagot, ngunit bawat piraso nito ay nag-aalok ng manipis na pahiwatig na kapag pinagdugtong-dugtong ay maaaring maging tulay patungo sa katotohanan. Samantala, sa isang sulok ng silid, binabalik-balikan ni E. De Los Santos ang mga tala ng paunang pagsusuri. Itinutugma niya ang pisikal na kondisyon ng mga biktima sa tinatayang oras ng pagkamatay. May mga biktimang tinatayang namatay 1 taon na ang nakalipas, mayroon ding maaaring ilang buwan pa lamang. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita na ang pangyayari ay hindi nangyari ng sabay-sabay, kundi paulit-ulit. Bawat biktima ay may iba't ibang kwento, iba't ibang oras, at maaaring iba't ibang pinagmulan. Ngunit, lahat sila ay nagtapos sa parehong lugar. Ang trahedyang disenyo na iyon ay nagparamdam kay E. De Los Santos na tila may isang hindi nakikitang kamay na kumikilos ng tahimik sa loob ng maraming taon. Ang mga datos na iyon ay ipinasa kay Captain Reyes. Mahaba silang nag-usap, sinusubukang itugma ang oras ng paglitaw ng sasakyan sa footage sa tinatayang oras ng pagkamatay. Bagamat hindi lahat ay eksaktong magkatugma, may ilang mga punto na tila magkalapit. Na para bang sa gabi kung kailan tinatayang namatay ang isang partikular na biktima, nakita rin ang sasakyan na dumadaan patungo sa lugar ng palayan.
Ang hinala na iyon ay lalong nagpatensyonado sa kapaligiran ng silid. Kasabay nito, dumating si Kapitan Elmer dala ang mga tala ng ulat ng mga residenteng nakakita ng mga anino o nakarinig ng mga kahina-hinalang tunog malapit sa palayan. Karamihan sa mga ulat na iyon ay hindi malinaw ang eksaktong oras. May nagsabing ilang buwan na ang nakalipas, mayroon ding nag-akala na maaaring mali ang kanilang alaala. Ngunit, may ilan na nagbigay ng medyo tiyak na oras. Ibinigay ng kapitan ang lahat ng tala na iyon kay Captain Reyes sa pag-asang isa sa mga ulat na iyon ay magdadala ng liwanag. Sinimulan ng mga investigador na bumuo ng isang timeline. Kumuha sila ng isang malaking pisara at gumuhit ng isang mahabang tuwid na linya. Sa kahabaan ng linyang iyon, minarkahan nila ang tinatayang oras ng pagkamatay ng mga biktima, pagkatapos ay nagdagdag ng iba pang mga marka batay sa footage ng sasakyan. Pagkatapos nito, idinagdag nila ang mga ulat ng mga residente na may mas malinaw na oras. Dahan-dahan, ang linya ay nagsimulang magmukhang isang magkakaugnay na pattern na may malabong disenyo. Bagamat hindi lahat ay sunod-sunod, may mga punto na nagtitipon sa mga partikular na oras. Ang pattern na iyon ay napakaliit kaya't makikita lamang kapag lahat ay inayos ng magkakasama. Si Cardo, na dumating upang magbigay ng karagdagang impormasyon, ay nakatayo sa isang sulok ng silid na may mukhang mahirap basahin. Pinanood niya kung paano sinubukang unawain ng mga opisyal ang mga bagay na dati niyang itinuturing na walang halaga. Mayroong isang pakiramdam ng pagsisisi na lumitaw nang mapagtanto niyang ang kanyang alaala tungkol sa hindi kilalang sasakyan na nakita niya dati ay maaaring maging mahalagang pahiwatig. Ngunit, ayaw na niyang sisihin pa ang kanyang sarili. Ngayon, gusto na lamang niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Pagsapit ng hapon, nagpasya ang mga investigador na bumalik sa lugar, sinusundan ang mga daanan na nakita sa footage. Sinundan nila ang ruta na posibleng dinaanan ng sasakyan. Ang maliit na daan na tila ordinaryo ay naging bahagi ng isang malaking palaisipan. Bawat kanto ay pinansin, bawat hangganan ng palayan ay sinuri. Sinubukan nilang isipin kung paano maaaring kumilos ang isang tao, nang hindi napapansin, iniisip ang mga oras kung kailan ang barangay ay nasa pinakatahimik na estado. Pagsikat ng araw, nakatayo si Captain Reyes sa isang pilapil na patungo sa pinakamalalim na punto ng palayan. Tiningnan niya ang mahabang daan na nag-ugnay sa iba't ibang mga punto ng pagkatuklas. Sa kanyang isipan, naramdaman niyang ang mga linyang iyon ay nagiging isang mas malinaw na anyo. Isang anyo ng pattern na hindi maaaring likhain ng pagkakataon. Nagtapos ang araw na iyon ng walang tiyak na konklusyon, ngunit nagdala ng isang mahalagang pag-unawa. Bawat maliit na piraso, gaano man kaliit, ay mailugar sa malaking kwento na binubunyag. At kahit na mahaba pa ang paglalakbay na ito, nagsimulang maramdaman ni Captain Reyes na dahan-dahang papalapit ang katotohanan. Nang araw na iyon, maputla ang sikat ng araw sa ibabaw ng barangay San Isidro. Ang manipis na ulap ay dahan-dahang gumalaw na para bang may dalang hindi malinaw na balita. Ngunit para sa investigasyon team at sa mga residente ng barangay, ang mga nakaraang araw ay hindi na tungkol sa panahon. Lahat ng isipan ay nakatuon sa resulta ng pagsusuri na ginagawa sa referral hospital kung saan dinala ang mga biktima. Doon, si E.C. De Los Santos at ang kanyang koponan ay nagtatrabaho ng walang pagod, sinusubukang alisin ang tabing na bumabalot sa sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Noong umagang iyon, nakatayo si Captain Reyes sa bakura ng Barangay Hall, naghihintay ng pinakabagong ulat mula kay E.F. De Los Santos. Nang huminto ang sasakyan ng serbisyo, bumaba si E.F. De Los Santos na may seryosong mukha. Ang itsura ng kanyang mukha ay agad na nagparamdam kay Captain Reyes ng isang bigat na hindi pa nasasabi. Naglakad sila patungo sa maliit na silid sa Barangay Hall upang mag-usap ng pribado. Sa loob ng silid, ibinaba ni E.C. De Los Santos ang kanyang bag ng kagamitan at binuksan ang mga tala na maingat na isinulat. Sa isang mabigat na tono, ipinaalam niya na ilang biktima ay nagpakita ng malinaw na senyales ng karahasan bago mamatay. Hindi lahat, ngunit sapat na marami upang alisin ang posibilidad na ang pangyayari ay isang aksidente. May mga sugat na nakita sa ilang bahagi ng katawan, may mga bakas ng presyon, at mayroon ding mga senyales na lilitaw lamang matapos maranasan ng isang tao ang magaspang na pagtrato. Ang paliwanag na iyon ay tumama kay Captain Reyes na parang ihip ng malamig na hangin na tumatago sa buto.
Ngunit, iginiit ni AC de los Santos na ang impormasyong ito ay hindi dapat munang ipahayag sa publiko. Kailangan nilang tiyakin na ang ebidensyang iyon ay maaaring maiugnay sa iba pang bagay sa investigasyon. Kung hindi, lalong kakalat ang mga tsismis sa barangay at makakahadlang sa kanilang trabaho. Dahan-dahang tumango si Captain Reyes, na unawaan na ang katotohanan ay dapat ipahayag sa tamang panahon, hindi batay sa presyon o pagpipilit ng komunidad. Samantala, sa labas ng barangay hall, lalong nabalisa ang mga residente. Ang mas mahigpit na pagbabantay ng mga pulis ay lalong nagpakumbinsi sa marami na may isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagkatuklas ng mga bangkay. Ilang ina ang marahang nag-usap habang pinipigilan ang takot. Tinalakay nila ang mga lumang alaala tungkol sa mga taong nawala mula sa mga kalapit na barangay. Ang mga lumang kwento na ngayon ay muling bumabalik sa kanilang isipan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa, na para bang ang mundo sa kanilang paligid ay nagsisimulang maging isang lugar na mahirap unawain. Muling dumating si Mang Lando upang tingnan lamang ang sitwasyon. Umupo siya sa isang silyang kahoy sa bakura ng barangay hall at tiningnan ang poste ng watawat na nakatayong matigas ng walang hangin. Sa kanyang puso, sinubukan niyang pag-ugnayin ang mga pangyayari. Ngunit habang mas sinusubukan niya, mas lumalaki ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Hindi lamang dahil sa mga biktima, kundi dahil din sa pakiramdam na ang lupa ng barangay na kanyang minahal ay tila marahang umiiyak. Ipinaaalala na may mga sugat na hindi pa nagagamot sa loob ng maraming taon. Dumating si Aling Nita dala ang isang termos ng mainit na tubig para sa mga opisyal. Alam niyang ang mga pulis at investigador ay nagtatrabaho ng walang tigil. At kahit na hindi siya gaanong makatulong, kahit papaano ay makakapagbigay siya ng kaunting ginhawa. Nang makita ang mga pagod na mukha ng mga opisyal, ang kanyang puso ay naantig. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat magtulungan ang mga tao, lalo na kapag ang buhay ay sinusubok ng ganito kabigat. Sa ibang lugar, nagsimulang kumalat ang mga tsismis na ang mga biktima ay maaaring nakaranas ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Bagamat walang sinumang residente ang nakakaalam ng totoong detalye, ang maliliit na bulungan ay patuloy na kumakalat, pinupunan ang mga walang laman na espasyo sa puso ng mga taong naghahanap ng kasagutan. Ang ilan ay piniling maniwala na lamang sa opisyal na impormasyon. Ngunit, hindi rin kakaunti ang hinayaang bumuo ng sariling kwento ang takot sa kanilang isipan. Si Mang Tonyo, ang tanod ng kiskisan, ay lalong sumisikip ang dibdib sa tuwing naririnig niya ang mga tsismis. Tahimik siyang nakaupo sa loob ng kanyang madilim na bahay, na tanging ang malamlam na ilaw mula sa isang lampara ang kasama. Naalala niya muli ang mahinang tunog na narinig niya ilang buwan na ang nakalipas habang nagbabantay. Isang tunog na parang mabigat na bagay na hinihila o tunog na nagmamadaling mga hakbang sa gitna ng mga anino ng palayan. Dati, binaliwala niya ito, ngayon, ang tunog na iyon ay naging mga anino na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ngunit, itinatago pa rin niya ang lahat, hindi pa sapat ang kanyang katiyakan upang sabihin ito kaninuman. Lalong tumindi ang tensyon nang dumating ang ilang mga boluntaryo mula sa munisipyo upang magbigay ng tulong sa mga opisyal na nagtatrabaho sa palayan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng senyales na ang nangyayari sa barangay San Isidro ay hindi na isang maliit na usapin. Maraming residente ang tumingin sa kanilang pagdating na may halong pag-asa at takot. Pag-asa na sa wakas ay magkakaroon ng kasagutan. Takot na ang sagot na iyon ay maaaring mas madilim kaysa sa anumang bagay na kanilang inakala. Noong hapong iyon, madilim ang langit nang tumayo si Captain Reyes sa bakura ng barangay hall. Tiningnan niya ang mga residenteng nakaupong magkakasama, yakap ang kanilang sarili mula sa lamig ng hangin. Naunawaan niyang kailangan ng mga residente ng katiyakan. Ngunit alam din niyang hindi siya dapat magmadali. Kailangan niyang panatilihin ang balanse sa pagitan ng investigasyon at ng kapayapaan ng komunidad. Sa kanyang kalooban, nanalangin siya na sana ang daan patungo sa katotohanan ay hindi magdala ng mas malalim na sugat sa barangay na ito. Nagtapos ang araw na iyon na may maraming tanong, ngunit kakaunting sagot. Ngunit, isang bagay ang lalong naging malinaw. Ang nakatago sa ilalim ng lupa ay hindi lamang isang kwento ng pagkawala ng walang pangalan. May mga bakas ng sugat na nagbibigay ng pahiwatig na ang katotohanang naghihintay na mabunyag ay maaaring hindi lamang mapait, kundi magugulantang din sa puso ng bawat isa sa barangay San Isidro.
Nang araw na iyon, mas matao ang barangay hall ng San Isidro kaysa karaniwan. Ngunit ang dami ng tao ay hindi dahil sa mga aktibidad ng mga residente, kundi dahil sa pagdating ng mga pulis mula sa ibang lugar. Mula pa umaga, nagsimulang dumating ang mga sasakyan ng serbisyo mula sa ilang mga munisipalidad sa Nueva Ecija at maging mula sa mga kalapit na probinsya. Dala nila ang mga kopya ng mga ulat ng nawawalang tao na sa loob ng maraming taon ay hindi pa nalulutas. Lahat ng ulat na iyon ay tinipon sa isang malaking mesa na ngayon ay puno ng mga folder na may iba't ibang kulay. Nakatayo si Captain Reyes malapit sa mesa na iyon, pinagmamasdan ang tumpok ng mga ulat na lalong tumataas. Bawat folder ay naglalaman ng kwento ng isang taong hindi na bumalik sa bahay, kwento ng isang pamilyang naghintay ng maraming taon nang walang sagot, at isang maliit na pag-asa na balang araw ay makakahanap sila ng katiyakan. Ngayon, ang mga dokumentong iyon ay naging isang mahalagang bahagi ng investigasyon. Napagtanto ni Captain Reyes na ang paghahanap ng pagkakakilanlan ng mga biktima ay hindi na limitado sa barangay San Isidro lamang. Ang saklaw nito ay lumawak, tumatawid sa mga hangganan ng munisipalidad at maging ng probinsya. Sa parehong silid, nakaupo si E. de los Santos habang sinusuri isa-isa ang mga larawan ng ebidensyang natagpuan sa palayan. Itinutugma niya ang maliit na pulseras, mga piraso ng damit, at ang tsinelas na natagpuan sa mga personal na larawan na nakalakip sa mga ulat ng nawawalang tao. Minsan, may pagkakahawig, ngunit hindi sapat na malakas upang tiyakin ang pagkakakilanlan. Ang pagkakaiba ng panahon, kondisyon ng mga gamit, at kakulangan ng impormasyon ay nagpapabagal sa proseso. Ngunit, patuloy na nagtrabaho si E. de los Santos ng may pambihirang pag-ingat dahil bawat maliit na pagtutugma ay maaaring maging pinto patungo sa katotohanan. Samantala, ipinaliwanag ng ilang opisyal mula sa kalapit na munisipalidad kay Captain Reyes ang tungkol sa mga ulat ng kanilang mga residenteng nawala maraming taon na ang nakalipas. May isang manggagawa sa bukid na hindi na bumalik. May isang naglalako na nawala ng walang bakas. At mayroon pang isang teenager na pumunta sa lungsod at hindi na bumalik. Bawat kwento ay may dalang sariling sakit, ngunit nagdadala rin ang posibilidad na isa sa kanila ay maaaring isang biktima na natagpuan sa palayan ng San Isidro. Sa labas ng barangay hall, nagsimulang dumating ang mga residente kahit na hindi opisyal na inimbitahan. Umupo sila sa bakuran habang pinagmamasdan ang mga kilos ng mga pulis. May mga may hawak na dilaw na folder na naglalaman ng datos ng kanilang kapamilya. Mayroon ding may dalang larawan na kupas na dahil sa maraming taong pag-iimbak sa pitaka. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Kahit na napakarupok ng pag-asang iyon, na para bang kahit hangin ay maaaring makabasag nito. Nilapitan ni Kapitan Elmer ang mga residente isa-isa, nagbibigay ng maikling paliwanag na ang proseso ng pagtutugma ay nagpapatuloy pa at nangangailangan ng panahon. Sinubukan niyang pakalmahin sila. Ngunit, alam niyang ang mga salita ay madalas na hindi sapat upang alisin ang pakiramdam ng takot sa pagkawala na matagal nang nakatatak sa kanilang puso. Sa kabilang panig ng barangay, naglakad si Cardo sa pilapil dala ang ilang lumang dokumento na maaaring makatulong sa investigasyon. Naalala niya ang ilang mga taong nagtrabaho bilang mga pana-panahong manggagawa sa barangay at bigla na lamang hindi na nakita. Dati, hindi niya ito gaanong pinansin dahil ang mga manggagawang iyon ay madalas na lumilipat ng lugar para maghanap ng trabaho. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang ang lahat ng maliliit na alaalang iyon ay may mas malaking kahulugan. Marahil, mayroon sa mga iyon na maaaring maging nawawalang piraso ng malaking palaisipan. Nang dumating si Cardo sa barangay hall, ibinigay niya ang dokumento kay Captain Reyes. Ang mga papeles ay naglalaman ng simpleng mga tala tungkol sa mga pana-panahong manggagawa na dating nanirahan sa barangay. Tinanggap ni Captain Reyes ang dokumento ng may taos-pusong pasasalamat. Bagamat simple, ang mga tala na iyon ay maaaring maging mahalagang pahiwatig. Sa ganitong sitwasyon, bawat maliit na impormasyon ay maaaring magbukas ng bagong daan sa investigasyon. Samantala, natagpuan ni E. de los Santos ang isang file na nagpatigil sa kanya sandali. Ang larawan sa ulat ay nagpapakita ng isang binatang lalaki na may suot na maliit na pulseras sa kanyang pulso. Matagal niyang tinitigan ang larawan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa maliit na pulseras na nakaimbak bilang ebidensya.
Bagamat kupas na ang kulay at medyo iba na ang hugis, may pagkakahawig sa disenyo na hindi maaaring ituring na nagkataon lamang. Itinala niya iyon at binalak na magsagawa ng karagdagang pagtutugma sa pamilyang nag-ulat ng pagkawala ng lalaki. Ilang oras pagkatapos, dumating sa barangay ang pamilya mula sa isa sa mga ulat. Pumasok sila na may mabibigat na hakbang. Ang kanilang mga mata ay pula na para bang madalas na nilang pinipigilan ang mga luha na hindi nila kailanman lubusang napigilan. Nang makipagkita sila kina Captain Reyes at A. de los Santos, nagbigay sila ng karagdagang impormasyon, pangalan, edad, maliliit na gawi, at maging mga katangian na maaaring makatulong sa proseso ng pagkakakilanlan. Lahat ng iyon ay isinulat ng may bahagyang nanginginig na kamay. Ang tanawin na iyon ay nagpatahimik sa silid. Bawat taong naroroon ay naramdaman ang malalim na kalungkutan na mahirap ipaliwanag sa salita. Hindi lamang sila nakikipag-ugnayan sa datos, kundi sa buhay, sa isang pamilyang nakasabit pa rin ang pag-asa sa isang piraso ng katiyakan. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang investigasyon team at tinalakay ang lahat ng datos na nakalap. Bagamat hindi pa tiyak ang resulta, naramdaman nilang dahan-dahang nabubuo ang direksyon ng investigasyon. Ang mga ulat ng nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar ay nakatulong sa kanila na makita ang isang mas malawak na larawan. Na para bang ang misteryong matagal nang nakasara ay nagsimulang magpakita ng maliit na siwang. Nagtapos ang araw na iyon sa mabagal na mga hakbang sa bakuran ng barangay hall. Umuwi ang mga residente isa-isa na may mabigat pa ring puso, ngunit may dalang kaunting pag-asa na sa wakas ay makakakuha sila ng sagot kahit na mapait. At para kay Captain Reyes at sa buong koponan, alam nilang mahaba pa ang paglalakbay na ito. Ngunit, kahit papaano, hindi na sila naglalakad sa ganap na kadiliman. May isang maliit na liwanag na nagsisimulang gumabay sa kanila sa pagtawid sa labirintong puno ng misteryo. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang investigasyon sa Barangay San Isidro. Nagsimulang pagtuunan ng pansin ni Captain Reyes at ng kanyang koponan ang isang bagay na mula sa simula ay malabo ngunit dahan-dahang nagiging mas malinaw, ang pattern ng paggalaw sa lugar ng palayan. Naunawaan nila na upang magamit ang palayan bilang isang lugar na hindi madaling matuklasan, kailangan ng isang tao na magkaroon ng napakadetalyadong kaalaman. Hindi sapat na alam lamang ang lokasyon nito, kundi dapat alam din kung kailan matao ang palayan, kung kailan tahimik, kung kailan tuyo ang mga pilapil, at kung kailan tumataas ang tubig hanggang sa matabunan ang mga bakas. Inanyayahan ni Captain Reyes ang kanyang koponan na maglakad sa mga pilapil sa madaling araw. Nakakabit pa ang hamog sa mga dahon ng palay at malambot ang hangin ng umaga, ngunit may dalang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Sadya niyang pinili ang oras na iyon dahil gusto niyang makita kung ano ang itsura ng lugar, para sa isang taong maaaring sinamantala ang pinakatahimik na oras. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga hanay ng palay, nakita kung paano maaaring maging perpektong lugar ang maliit na daan na iyon para kumilos ng hindi nalalaman ng sinuman. Ang daan ay makitid, ngunit sapat na para daanan ng isang tao na may dalang mga bagay. Sa ilang mga punto, ang daan ay nagtatagpo sa isang mababaw na daluyan ng irigasyon. Dahan-dahang dumadaloy ang tubig, sinasalamin ang langit na kulay abo pa. Huminto doon ang investigasyon team, pinagmamasdan ang agos ng tubig na maaaring naging natural na daan upang burahin ang mga bakas. Yumuko sila, sinusuri ang putik sa gilid ng daluyan. Makikita ang mga lumang bakas na halos nawala na, ngunit nagpapakita pa rin ang senyales na ang lupa ay nagalaw ng ilang beses sa magkakaibang panahon. Sa isang panig ng palayan, natagpuan nila ang isang espesyal na daan na tila ginawa ng paulit-ulit na mga hakbang. Ang daan na iyon ay hindi ginagamit ng mga magsasaka dahil masyadong malapit ito sa mga ligaw na damo. Ngunit tila isang tao ang dumaan dito ng paulit-ulit. Hinaplos ni Captain Reyes ang gilid ng lupa gamit ang kanyang kamay, sinusuri ang antas ng katigasan nito. Ang daan na iyon ay hindi maaaring mabuo mula sa isa o dalawang beses na pagdaan lamang. Mayroong isang nakasanayan, isang pattern, at isang layunin. Pagsapit ng tanghali, sumama si E. de los Santos matapos tapusin ang karagdagang pagsusuri sa kondisyon ng mga biktima. Dala niya ang mga tala na naglalaman ng tinatayang oras ng pagkamatay na ngayon ay mas malinaw na.
Nang ilagay ang datos na iyon sa mapa ng paggalaw, nakita kung paano ang ilang mga biktima ay malamang na nawalan ng buhay sa mga partikular na gabi kung kailan ganap na tahimik ang barangay. Mga gabi kung kailan halos talo pa ng lamig ang tunog ng mga kuliglig. Mga gabi kung kailan halos walang magsasakang lumalabas ng bahay. Kasamang nanonood si Kapitan Elmer sa pagmamapa. Tiningnan niya ang mga punto na binilugan sa mga partikular na gabi, sinusubukang alalahanin kung mayroong aktibidad sa barangay sa mga oras na iyon. Ngunit wala. Lahat ay tila ordinaryong gabi, gabi kung saan nagpapahinga ang mga residente matapos magtrabaho maghapon. Yumuko siya at huminga ng malalim, napagtanto na talagang naunawaan ng salarin ang ritmo ng buhay ng mga residente sa barangay. Ito ay lalong nagpalayo sa hinala na ang salarin ay isang tagalabas. Samantala, hindi pa rin humuhupa ang psikolohikal na presyon sa mga residente. Marami sa kanila ay naglilimita pa rin sa paglabas ng bahay. Mas maagang isinasara ang mga pinto at ipinagbabawal sa mga bata na maglaro malapit sa palayan. Halos hindi na marinig ang tunog ng mga asarol. Ang mga palay na nagsisimula ng tumaas ay pinabayaan na lamang ng walang pangangalaga. Na para bang nawala ng amo ang palayan. Ang barangay na dati masigla ay tila isang barangay na nagpipigil ng hininga. Sa kanyang bahay, si Mang Tonyo ay nakikipagbuno pa rin sa kanyang sariling isipan. Bawat gabi ay nakaupo siyang nakaharap sa pinto, inaalala ang mga tunog na narinig niya habang nagbabantay. Ang mga tunog na iyon ay mas mahalaga na ngayon kaysa noong una niyang marinig. Gusto niyang magsalita, ngunit ang takot ay nakakadena pa rin sa kanya. Para sa kanya, ang katotohanan ay parang isang kutsilyo na maaaring makasakit sa sinuman, kabilang na ang kanyang sarili. Ngunit, alam din niyang ang pananahimik ng matagal ay maaaring mas masakit na pahirap. Sa kanyang dibdib, ang labanan sa pagitan ng katapangan at takot ay lalong nangingibabaw sa kanyang mga araw. Sa kabilang panig ng barangay, sinubukan pa rin ni Aling Nita na tulungan ang mga residenteng dumarating sa post, nagtitimpla siya ng mainit na tsaa para sa mga naghihintay, sinusubukang magbigay ng kaunting kapayapaan sa kanyang presensya. Bagamat ang kanyang sariling puso ay nababalot pa rin ng kaba, gusto niyang ipakita na hindi dapat mawalan ng liwanag ng pagiging tao ang barangay na ito. Napagtanto niyang kapag ang buhay ay tila madilim, ang presensya ng kapwa-tao ang nagpapanatiling mainit sa mga hakbang. Pagsapit ng hapon, muling sinuri ni Captain Reyes at ng kanyang koponan ang pinakamalalim na sulok ng palayan. Doon, ang daan na bihirang daanan ng mga residente ay tila patungo sa isang lugar na mas natatakpan ng maliliit na puno. Ang daan na iyon ay parang isang nakatagong pasukan. Isang lugar kung saan maaaring kumilos ang isang tao nang hindi nakikita mula sa pangunahing daan. Matagal silang nakatayo doon, nararamdaman kung paano nagbibigay ang lugar na iyon ng larawan ng isang taong sadyang umiiwas sa atensyon. Dito, ang pattern ay talagang malinaw na. Pagsikat ng araw, ang ginintuang kulay ay humaplos sa ibabaw ng palay. Ngunit, ang init mula sa kulay na iyon ay hindi makapag-alis sa madilim na anino na bumabalot pa rin sa barangay. Bumalik ang investigasyon team na may kamalayan na anuman ang kanilang hinahanap ay hindi na lamang tungkol sa kung ano ang iniwan ng salarin, kundi pati na rin kung paano kumilos ang salarin, kailan siya pumili ng pagkilos, at kung ano ang nagbigay sa kanya ng kalayaan sa loob ng maraming taon. At para sa mga residente ng Barangay San Isidro, muling nagtapos ang araw na iyon na may kawalan ng katiyakan. Ngunit dahan-dahan, ang mga piraso ng mga pangyayari ay nagsimulang magkaroon ng kanilang lugar. Mahaba pa ang daan patungo sa sagot, ngunit ang pattern na iyon ay nagsimulang gumabay sa mga investigador palabas sa kadiliman. Sa mga sumunod na araw sa Barangay San Isidro, nagkaroon ng ibang aktibidad kaysa karaniwan. Bagamat sarado pa rin ang palayan at walang sinumang pinapayagang lumapit, dahan-dahang nagsimulang gumalaw muli ang buhay. Ilang maliliit na tindahan ang nagbukas ng kanilang mga pinto, bagamat madalas na humihinto sa trabaho ang mga may-ari kapag naririnig ang tunog ng sirena ng mga pulis na dumadaan. Nagsimulang makita ang mga bata na naglalaro sa bakura ng bahay, ngunit hindi kasing layo ng dati. Palagi silang binabantayan ng kanilang mga magulang na nakatayo, hindi kalayuan, minomonitor ang bawat galaw ng may pagkabalisa na hindi pa lubusang nawawala. Ngunit, habang sinusubukang bumalik sa normal ang buhay sa barangay, lalong naging abala ang barangay hall.
Doon, tinawag ang mga saksi upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Dumating sila isa-isa na may mabibigat na hakbang, ngunit puno ng pakiramdam ng responsibilidad. Nakaupo sina Captain Reyes at ilang opisyal, maingat na nakikinig sa bawat kwento. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila nakikinig, kundi nagtutugma. Sinusuri nila ang oras, lugar at paggalaw sa bawat testimonya. Si Mang Lando ang isa sa mga unang saksi na muling tinawag. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa barangay hall, nakatingin sa sahig habang inaalala ang araw kung kailan niya unang naamoy ang matapang na amoy sa palayan. Tinanong muli siya ng mga opisyal tungkol sa oras kung kailan siya pumunta sa palayan, ang direksyon ng hangin, kung sino ang nakita niya sa daan, at kung gaano katagal siya sa pilapil bago nagpa siyang hanapin si Aling Nita. Bagamat may ilang alaala na nagsisimula ng maging malabo, sinubukan ni Mang Lando na sumagot ng matapat hanggat maaari. Pakiramdam niya, iyon ang kanyang paraan ng pagtulong sa barangay na matagal nang naging kanyang tahanan. Sumunod, tinawag si Aling Nita. Sa mabagal na hakbang, pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit nanatiling matatag ang kanyang puso. Ikinuwento niya muli kung paano niya naamoy ang kakaibang amoy sa kahabaan ng daan patungo sa palengke ng Gapan. Tinanong siya ng mga opisyal tungkol sa eksaktong oras, kung may nakita siyang taong dumaan sa pilapil, at kung may naririnig siyang tunog mula sa malayo. Dahan-dahang umiling si Aling Nita, pilit na inaalala. Ngunit, isang bagay ang tiyak niyang naaalala, ang hangin noong umagang iyon ay hindi gumagalaw sa karaniwang direksyon. Ang maliit na bagay na iyon ay itinala bilang bahagi ng kalkulasyon ng direksyon ng amoy na maaaring makatulong sa pagmamapa ng unang punto ng pangyayari. Pagkatapos ay nagbigay ng kanyang testimonya si Cardo sa pangalawang pagkakataon. Ngunit, sa pagkakataong ito, mas maraming malalim na tanong ang ibinato ni Captain Reyes. Tinanong siyang muli tungkol sa hindi kilalang sasakyan na nakita niya sa isang partikular na gabi. Ang oras ng pagdating ng sasakyan, ang bilis nito, at ang direksyon na tinungo. Matagal na yumuko si Cardo bago sumagot. Pilit niyang tinitiyak na ang kanyang alaala ay hindi naghahalo sa pagitan ng isang gabi at ng iba pa. Ang katapatan at pag-iingat ni Cardo ay nagpakita sa mga investigador na siya ay isang mahalagang saksi. Bukod sa kanila, tinawag din ang ilang iba pang magsasaka. May nagsabing nakarinig sila ng tunog na parang isang bagay na hinihila sa pagitan ng mga damuhan malapit sa daluyan ng irigasyon. Mayroon ding nagsabing nakakita sila ng anino ng isang taong mabilis na gumalaw sa gitna ng gabi. Lahat ay itinala, sinuri at ikinumpara sa iba pang mga ulat. Ang ilan sa mga testimonya ay magkatugma, ang iba ay hindi. Ngunit para kay Captain Reyes, bawat piraso ay may halaga kahit na tila maliit. Isang bagay na nakakuha ng pansin ng mga investigador ay ang testimonya ng ilang mga tanod mula sa ibang mga barangay na karatig ng San Isidro. Sinabi nilang nakakita sila ng isang maliit na sasakyan na dumaan sa mga hindi pangkaraniwang oras, ngunit hindi nila kailanman inakala na may kaugnayan ito sa isang bagay na ganito kalaki. Ang testimonya na iyon ay nagpalawak sa pag-unawa na ang pattern ng paggalaw ng salarin ay hindi lamang limitado sa barangay. May posibilidad na ang paggalaw ay sumasakop sa mga daanan sa hangganan na bihirang bantayan ng mga residente. Sa gitna ng lalong masinsinang investigasyon, dahan-dahang nagbago ang kapaligiran sa barangay. Isang huwad na kapayapaan ang nagsimulang lumitaw dito at doon. Ang maliit na tindahan na karaniwang lugar ng pagtitipon ng mga residente ay nagsimulang magkaroon muli ng mga customer. Bagamat ang mga usapan doon ay tungkol pa rin sa pangyayari sa palayan, mas kalmado na ngayon ang tono. Nagsimulang tanggapin ng ilang residente na ang investigasyon ay nangangailangan ng mahabang panahon. Natuto silang mamuhay ng maingat, ngunit hindi na hinahayaang sakupin ng pagkabalisa ang kanilang buong buhay. Ngunit, kahit na sinusubukang bumalik sa normal ang buhay, ang mga pagod na mukha ng mga investigador ay nagpapakita na sila ay nakakulong pa rin sa isang komplikadong labirinto ng mga pangyayari. Sa bawat pagkakataong tila malinaw na ang timeline, may isang testimonya na nagbubukas ng bagong posibilidad. Sa bawat pagkakataong nararamdaman ng mga investigador na malapit na sila sa sagot, isang bagong tanong ang lumilitaw mula sa isang maliit na siwang na dati hindi nakikita. Noong hapong iyon, nakatayo si Captain Reyes sa beranda ng barangay hall, pinagmamasdan ang mga residenteng pauwi mula sa maliit na palengke.
Nakita niya kung paano nagbabatian ang mga tao. Bagamat may ngiti na hindi pa lubusang malaya sa pag-aalala, napagtanto niyang ang imbestigasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng salarin, kundi pati na rin sa pagpapanatiling matatag ng puso ng mga residente sa harap ng kawalan ng katiyakan. Pagsikat ng araw, puno pa rin ang barangay hall ng mga imbestigador na nagtatrabaho sa pag-ugnay ng mga testimonya sa isa't isa. Ang kapaligiran ay tila isang mahabang sinulid na dahan-dahang nagkakaroon ng hugis. Ngunit hindi pa buo ang hugis na iyon. Kailangan pa nilang suriin ang bawat tunog, bawat hakbang, at bawat alaala. At sa araw na iyon, napagtanto ng mga imbestigador ang isang bagay, ang mga boses ng mga residente, kahit na limitado at pira-piraso, ay nagsimulang magkaisa upang bumuo ng isang mas malinaw na daloy. Bawat salitang binigkas, bawat alaalang ibinahagi, ay naging isang maliit na liwanag na tumutulong sa pag-ilaw sa madilim na pasilyo na kanilang tinatahak. Nang araw na iyon, may kakaibang pakiramdam ang hangin sa barangay San Isidro. Dahan-dahan itong umihip sa mga puno ng palay na nagsisimula ng tumaas, naglalabas ng isang malumanay na tunog na parang bulong na dumadampi sa puso. Bagamat napapaligiran pa rin ang police line ang palayan at patuloy na nagbabantay ang mga pulis, may nagbago sa kapaligiran. Hindi na lamang ito purong takot, kundi isang pakiramdam na papalapit na ang katotohanan. Sa barangay hall, mas organisado na ang trabaho ng mga imbestigador. Ang mga hibla ng mga pangyayari na dati tila magkakahiwalay ay dahan-dahan nang nagkakaugnay. Nakatayo si Captain Reyes sa harap ng malaking pisara na puno ng mga tala. Naroon ang mapa ng lokasyon ng mga bangkay, ang timeline ng mga aktibidad sa gabi, mga tala ng mga saksi, mga ulat ng nawawalang tao, hanggang sa mga larawan ng ebidensya. Lahat ay nakaayos sa isang pattern na lalong nagiging consistent. Sinuri niya isa-isa ang mga tala, tinitiyak na walang impormasyong nakaligtaan. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong tensyon at ginhawa. Tensyon dahil sa napakakomplikadong kaso na kanilang hinaharap, ngunit ginhawa dahil ang imbestigasyon ay nasa mas maliwanag ng landas. Pumasok si E. De Los Santos dala ang karagdagang mga dokumento mula sa pinakabagong forensic examination. Maingat niyang inilagay ito sa mesa, na para bang ang mga papeles na iyon ang susi na makakalutas sa mahabang palaisipan. Nakasulat sa mga dokumentong iyon ang mga bagong development tungkol sa mga partikular na katangian ng biktima, ang pagtutugma sa mga ulat ng nawawalang tao mula sa ibang lugar, at isang pattern na nagpapakita ng pagkakatulad sa paraan ng mga pangyayari. Bagamat hindi pa lahat nasasagot, lalong naging malinaw ang mga senyales ng malakas na koneksyon sa pagitan ng mga biktima. Sa labas ng silid, ilang opisyal ang nagbabantay ng may mataas na antas ng pag-iingat. Tinitiyak nilang ang mga pasukan sa barangay ay nananatiling binabantayan. Ang maliit na daan patungo sa palayan ay pansamantalang hinarangan upang walang residenteng makadaan ng basta-basta. Karagdagang mga ilaw ang ikinabit sa ilang madidilim na punto upang maiwasan ang sinumang pumasok ng walang pahintulot. Lahat ng ito ay ginawa hindi lamang para sa kaligtasan ng mga investigador, kundi para na rin protektahan ang mga residente mula sa lalong lumalaking pag-aalala kung makikita nilang hindi binabantayan ang lugar. Ang mga opisyal ng barangay ay nanatiling aktibo sa pagbibigay ng beripikadong impormasyon. Tuwing hapon, nakatayo si Kapitan Elmer sa bakura ng barangay hall, ipinapahayag ang opisyal ng mga development sa isang mahinahong boses. Nagtitipon ang mga residente na mailigtas na distansya, maingat na nakikinig upang hindi magkamali sa pagtanggap ng balita. Ang pagkakaroon ng regular na impormasyon ay nagbigay sa mga residente ng kaunting kapayapaan. Alam nilang kahit hindi pa lubusang nabubunyag ang katotohanan, ang mga hakbang patungo roon ay ginagawa ng may buong pag-iingat. Sa mga bahay ng mga residente, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Bagamat sila ay nagbabantay at nag-iingat pa rin, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang mas kontroladong pag-iingat. May mga residenteng muling nagsindi ng kanilang mga kalan sa harap ng bahay, nagsasaing habang nakikipag-usap sa mga kalapit na kapitbahay. Mayroon ding muling umupo sa beranda pagsapit ng hapon habang tinitingnan ang langit na nagsisimulang mamula. Ang buhay ay hindi pa ganap na normal, ngunit nagsisimula na silang masanay sa pagdaan ng araw na may bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng mga development na iyon, alam pa rin ng mga investigador na hindi pa kumpleto ang serye ng mga pangyayari.
May mga puwang sa timeline na madilim pa, may maliliit na ebidensya na hindi pa nakakahanap ng kapares, at may mga testimonya na nangangailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Tiningnan ni Captain Reyes ang mapa na may naniningkit na mga mata, hinahanap ang koneksyon sa pagitan ng mga puntong hindi pa nagagalaw. Para sa kanya, lahat ng natuklasan nila sa ngayon ay ibabaw lamang ng isang mas malalim na pangyayari. Umupo si Ife de los Santos sa kanyang tabi, binubuksan ang mga pahina ng resulta ng autopsy. Nag-usap sila tungkol sa pattern na lumitaw mula sa mga sugat ng mga biktima. Bagamat hindi lahat ng biktima ay nakaranas ng parehong bagay, sapat na ang pagkakatulad upang makumbinsi sila na ang salarin ay hindi kumilos ng biglaan. Mayroong plano, may pag-ulit, at may malinaw na pag-unawa kung paano itago ang mga bakas. Ang diskusyon na iyon ay nagbigay ng larawan na ang nangyari ay bahagi ng isang bagay na matagal nang nagaganap. Samantala, sa isang sulok ng silid, muling inayos ng isa pang opisyal ang mga ulat ng mga saksi ng may napakadetalyadong paraan. Minarkahan niya ang mga partikular na oras na binanggit ng higit sa isang saksi. Isang linya ang iginuhit mula sa isang tala, patungo sa isa pa, nag-ugnay sa mga gabing binanggit ng mga tanod at mga residenteng nakatira malapit sa palayan. Ipinakita ng linyang iyon na sa mga partikular na gabi, mayroong paulit-ulit na paggalaw patungo sa parehong direksyon. Ang maliliit na detalye na dati tila ordinaryo ay naging mahalagang pahiwatig na ngayon. Pagsapit ng hapon, tumagos ang sikat ng araw sa siwang ng pader ng barangay hall, nagbibigay ng gininto ang kulay sa malaking mapa. Saglit na ipinikit ni Captain Reyes ang kanyang mga mata, naramdaman na papalapit na sila sa puso ng pangyayari. Bagamat hindi pa tapos ang paglalakbay, mayroon na siyang mas matibay na pundasyon. Hindi na lamang ito panghuhula, kundi pagsunod sa isang pattern na binuo ng mga ebidensyang patuloy na nagiging mas tiyak. Sa Barangay San Isidro, ang mga residenteng nagsisimula ng magsindi ng kanilang mga ilaw isa-isa, ay dahan-dahang naramdaman na kahit hindi pa umaalis ang dilim, isang maliit na liwanag na ang nasa kanilang harapan. Ang katotohanan ay papalapit ng may mabagal na hakbang, ngunit tiyak na itinatali ng mga hibla ng katotohanan ngayon ay nagpapalakas sa isa't isa. At sa kaibuturan ng puso ng bawat residente, mayroong pag-asa na kapag nabunyag na ang lahat, muling tatayo ang kanilang barangay ng may taas noo. Bagamat mananatili ang sugat, ang katotohanan ang magiging unang gamot na tutulong sa kanilang magsimula muli. Nang araw na iyon, mas maliwanag ang langit sa Barangay San Isidro kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mga ulap na karaniwang mababa ay dahan-dahang umangat, hinahayaang bumaba ang sikat ng araw ng mas malumanay sa ibabaw ng lupa. Bagamat napapaligiran pa rin ang police line ang palayan at may ilang opisyal pa ring nagbabantay sa mga estratehikong punto, iba na ang pakiramdam. May kapayapaan na nagsisimulang gumalaw, tulad ng hamog na dahan-dahang bumababa sa simula ng tag-ulan. Sa barangay hall, nakatayo si Captain Reyes sa harap ng malaking pisara na naglalaman ng serye ng mga pangyayari. Ang mga pulang linya, maliliit na tala, at mga bilog na nag-ugnay isa-isang punto sa isa pa ay maayos na ngayon na nakaayos, bumubuo ng isang buong larawan. Ang dating maliliit na piraso na walang direksyon ay naging isang malinaw na serye ng mga pangyayari. Matagumpay na naugnay ng mga investigador ang oras, lokasyon, at pisikal na kondisyon ng mga biktima, na bumuo ng isang daloy na hindi na maaaring ituring na nagkataon lamang. Lahat ay nagpapakita ng isang pagkilos na matagal nang nagaganap, planado, at sinamantala ang mga puwang sa pang-araw-araw na gawain ng barangay. Tiningnan ni Captain Reyes ang mapa na may pinaghalong damdamin. May kasiyahan dahil nagawa nilang ayusin ang magulong sinulid upang maging isang bagay na maunawaan. Ngunit, mayroon ding malalim na kalungkutan dahil bawat linya sa mapa ay kumakatawan sa kapalaran ng isang taong hindi na nakabalik sa bahay. Huminga siya ng malalim, naramdaman kung gaano kabigat ang paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Ang mga investigador mula sa iba't ibang lugar ay tumulong. Si Ife de los Santos ay nagtrabaho ng walang tigil, at ang mga residente ay nagbigay ng lahat ng alaala na kanilang maibibigay. Lahat ng iyon ay nagpabago sa serye ng mga pangyayari upang hindi lamang maging isang kwento ng investigasyon, kundi isang kwento ng mga taong nagpalakasan sa isa't isa sa gitna ng kadiliman. Samantala, nakaupo si Ife de los Santos malapit sa mesa ng mga tala. Inayos niya ang huling ulat ng forensic na nagpapakita ng pattern ng mga sugat, tinatayang oras ng pagkamatay,
at mga katangian na nag-ugnay sa mga biktima sa isa't isa. Bagamat hindi pa lahat ng pagkakakilanlan ay natukoy, ilan ay nakumpirma na sa pamamagitan ng mga personal na gamit at mga ulat ng nawawalang tao mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang mga pamilyang sa loob ng maraming taon ay naghintay ay sa wakas ay nakatanggap ng sagot. Bagamat mapait, may mga luhang pumatak, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng ginhawa na lumitaw matapos ang matagal na pagkakakubli. Sa bakuran ng barangay hall, dahan-dahang nagtipon ang mga residente. Walang malaking opisyal na anunsyo sa araw na iyon, ngunit ang balita na ang investigasyon sa lugar ay nasa huling yugto na ay nagdala sa maraming residente upang tingnan lamang ang sitwasyon. Gusto nilang maramdaman na sa wakas ay natatapos na ang madilim na panahon. Ang mga mukha na sa loob ng isang buwan ay puno ng takot ay mas kalmado na ngayon. Bagamat mayroon pa ring anino ng pighati sa mga mata ng marami. Nakatayo si Mang Lando sa gilid ng bakuran, tinitingnan ang palayan mula sa malayo. Suot niya ang kanyang lumang sombrero na matagal nang kasama sa kanyang mga araw. Bagamat hindi pa pinapayagang magtrabaho sa palayan, naramdaman niyang kailangan niyang dumating sa araw na iyon. Para sa kanya, ang palayan ay hindi lamang isang lugar ng trabaho. Ito ang lugar kung saan niya pinalaki ang kanyang mga anak, ang lugar kung saan siya natutong harapin ang init, ulan at hangin. Nang mangyari ang trahedya, naramdaman niyang nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit ngayon, sa pagkakita na nagsisimulang bumalik ang kapayapaan sa barangay, ang kanyang puso ay medyo gumaan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Aling Nita habang hawak ang kanyang bag na yari sa tela. Tiningnan niya ang palayan na may namumugtong mga mata. Maraming gabi siyang hindi nakatulog ng maayos, iniisip kung ano ang nangyari sa lupang dati niyang dinadaanan araw-araw. Ngunit nang makita niyang muling tumatakbo ang mga bata sa harap ng bahay, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang pakiramdam na ang buhay, kahit na nayanig, ay laging naghahanap ng paraan upang muling tumubo. Pinunasan niya ang luhang kusang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang maliit na pasasalamat na dahan-dahang pumupuno sa kanyang puso. Hindi kalayuan sa kanila, nakatayo si Cardo habang tinitingnan ang mga investigador na nagsisimulang magligpit ng kanilang mga kagamitan. Naalala niya kung paano niya itinago ang takot at pagdududa sa kanyang puso. Ngunit matapos sundan ang takbo ng investigasyon, naramdaman niyang ang katapangan ay hindi palaging nangangahulugan ng malaking pagkilos. Minsan, ang katapangan ay nangangahulugan lamang ng pagsasabi ng iyong nalalaman, kahit na maliit. At para sa kanya, ang katapangan na iyon ay sa wakas ay lumitaw nang magpasya siyang tulungan ang mga investigador ng buong puso. Si Mang Tonyo, ang tanod na matagal nang binabagabag ng malabong alaala, ay sa wakas ay nakaupo ng mas kalmado sa isang silyang kahoy sa harap ng kanyang bahay. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang pasan niya ang isang hindi nakikitang bigat. Ngunit nang marinig niyang papalapit na sa katapusan ang investigasyon, naramdaman niyang nagsimulang gumaan ang kanyang paghinga. Nagsisisi pa rin siya dahil hindi siya naging mas matapang ng mas maaga. Ngunit, alam din niyang hindi palaging alam ng tao kung kailan sila handa na magsalita. Ang mahalaga ay sa wakas ay natagpuan niya ang lakas upang sumulong. Pagsapit ng hapon, tumayo si Kapitan Elmer sa harap ng mga residente na may mas matatag na boses. Ipinaliwanag niya na ang serye ng investigasyon ay nagbunyag ng malaking pattern na nangyari, na ipagpapatuloy ng mga pulis ang proseso ng batas ng may mas tiyak na mga hakbang, at na hindi iiwanan ang barangay na harapin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Nangako ang lokal na pamahalaan at ang mga pulis na patuloy na sasamahan ang mga residente hanggang sa tuluyang bumalik ang kaligtasan. Taimtim na nakinig ang mga residente. Nagsimulang marinig ang huni ng mga ibon mula sa mga puno. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ang langit ay naging kulay kahel. Ang tanawin na iyon ay nagpalambot sa maraming puso, na pagtanto na kahit na isang malaking trahedya ang tumama sa kanilang barangay, ang buhay ay nagbibigay pa rin ang pagkakataong bumangon. Pagsapit ng gabi, isa-isang nagsindi ang mga ilaw ng bahay sa barangay San Isidro. Hindi na may takot tulad ng dati, kundi may pasasalamat na ang maliit na barangay na ito ay nakalampas sa isang malaking bagyo na magkakasama pa rin. Hindi lahat ng sugat ay basta-basta maglalaho, ngunit sinimulan na nila ang unang hakbang patungo sa paghilom.
At para sa mga investigador na nagsara ng huling dokumento sa araw na iyon, napagtanto nila ang isang malaking aral na umalingaw sa kanilang puso. Na kahit ang kadiliman ay hindi kayang talunin ang liwanag kapag pinili ng mga tao na tumayo ng sama-sama. Na ang lupang dating naglalaman ng madilim na lihim ay muling magbibigay ng buhay kapag ang katotohanan ay inangat sa ibabaw. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na bawat maliit na hakbang patungo sa katotohanan ay bahagi ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kabuuan. At para sa mga residente ng Barangay San Isidro, ang kanilang katatagan at pagkakaisa ang sa wakas ay nagdala sa kanila pabalik sa pagtingin sa isang maliwanag na kalangitan.